Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2751. Umiling si Philip at sinabing, "I'm sorry, but that's the wrong answer." Magpaalam ka sa kabilang braso mo. Pagkasabi noon ay tinapakan ni Philip ang kabilang braso ni Stanley. Sa isang iglap, isang masakit na dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Nang tatapusin na ni Philip si Stanley, isang napakalaking presensya ang dumating mula sa malayo sa isang kisap mata. Boom! Isang kulay abong liwanag ang sumabog sa katawan ni Philip at pinalipad siya ng daan-daang metro ang layo. Ang kanyang mga paa ay nag-iwan ng mahabang kanal sa lupa. In the nick of time, humarang si Philip gamit ang dalawang kamay sa harap niya. Kung hindi, ang suntok na ito ay sapat na para patayin siya. Nang itinigil niya ang sarili at tumingin kay Stanley, nakita niya ang isang matandang figure na nakatayo habang nasa likod ang mga kamay. Ang kanyang buhok ay kulay abo, at ang kanyang katawan ay naglabas ng labis na enerhiya at ang kapangyarihan ng mga patakaran. Ang lakas at kapangyarihan ng mga patakaran ay napakalawak kaya hindi nang ahas si Philip na tumingin dito ng direkta. Kalahating hakbang papunta sa kabilang pampang. Ang Grandmaster ng pamilya Turner. Kung hindi lang nagkamali si Philip, halos patayin na siya ng kabilang partido sa isang daliri lang. Malakas. Masyadong malakas. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Napagtanto kaagad ni Philip na narito ang Grandmaster ng pamilya Turner upang iligtas si Stanley Berry. Ang pamilya Clark. Hehe, ang tagal ko nang hindi nakita. Hindi ko inasahan na ang unang taong makikita ko pagkalabas ng pag-iisa ay isang miyembro ng pamilya Clark. Ang Grandmaster ng pamilya Turner ay nagsalita ng walang pakialam, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at pagtitiwala. Dalawang kulay abong figure ang lumiwanag sa kanyang likuran at itinaas si Stanley sa lupa. Tumingin sila kay Grandmaster Turner, ibinaba ang kanilang mga ulo, at sinabi ni Consul Berry na tatandaan niya ang pabor na ito. Sa sinabi nito, binuhat ng dalawang gray na figure si Stanley at umalis. Si Grandmaster Turner ay nakatayo doon na walang pakialam na may bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Philip at sinabing, "Ikaw ba ang batang patriarch ng pamilyang Clark na binanggit ni Ernest?" Seryoso ang ekspresyon ni Philip habang pasulyap-sulyap sa paligid. Sinusubukan niyang sukatin kung makakatakas siya. Nakaharap sa isang matandang halimaw na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, si Philip ay walang pagkakataong manalo. Baka isa lang siyang insekto sa opinyon ng kabilang partido. Hehe, bata, huwag mo nang isipin na tumakas sa aking mga hawak. Kahit na tumakas ka ng 100 milya ang layo, madali kitang mahahanap, kaya sagutin mo na lang ang mga tanong ko nang masunurin. Puno ng ngiti ang kulubot na mukha ng matanda, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Humalaklak si Philip at sinabing, ang Grandmaster ng pamilya Turner ay isang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Haharapin mo ba ako ng personal? Umiling si Grandmaster Turner at nakangiting sinabi, nagkakamali ka. Hindi ako nandito para harapin ka kundi para patayin ka. Kung papatayin ko ang batang patriarch ng pamilyang Clark, sisiguraduhin kung may iwan kang walang ulo. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Philip at inayos ang kanyang enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa pinakamataas na estado. Tila nakita ni Grandmaster Turner ang mga kilos ni Philip at bahagyang tumawa. Aniya, huwag gumawa ng hindi kinakailangang pakikibaka. Langgam ka lang sa akin. Makatakas ka lang kung papayagan kita. Gayon din, huwag mong isipin na may magliligtas sa iyo. Naglagay ako ng paghihigpit sa espasyong ito. Hindi talaga tayo ma-detect ng mga tao mula sa labas ng mundo. Sa madaling salita, madali kitang mapatay sa isang pag-iisip lang. Kung sasagutin mo ng maayos ang mga tanong ko, baka mapadali ko ang pagkamatay mo. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Philip habang sinabi niya, hindi ka ba nag-aalala na sirain ng aking ama ang buong pamilya Turner? Hahaha. Tumawa si Grandmaster Turner at sinabing, napakalakas talaga ng iyong ama. Pero kung aalis ako sa lugar na ito pagkatapos kitang patayin at pumasok sa Stargate sa Cockley Mountain, walang magagawa sa akin ang tatay mo. Kabanata 2752. Nang marinig ang sinabi ni Grandmaster Turner, nanlaki ang mga mata ni Philip habang nanunuya at sinabing, mukhang determinado kang patayin ako. Isang alo ng enerhiya ang bumalot sa katawan ni Grandmaster Turner habang mahina niyang sinabi, oo, papatayin ko ang isang Clark kapag nakakita ako nito. At saka, ikaw ang batang patriarch ng pamilya Clark. Kung papatayin kita, siguradong madudurog ang puso ni Roger Clark at mahuhulog pa sa pagtanggi. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa amin.
Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Grandmaster Turner ang kanyang payat na kanang kamay, iniunat ang isang daliri, at itinuro si Philip. Lumakas ang kanyang daliri sa lakas. Ang presyon ng enerhiya na ito ay mas malakas pa kaysa sa isang suntok mula sa rurok ng paghahari sa ika-6 na zona. Ito ba ay lakas ng kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang? Ang isang daliri ay maihahambing sa rurok ng paghahari sa ika-6 na zona. Handa ka na bang mamatay? Ito ang unang pagkakataon na pumatay ako ng isang henyo. Ngumisi si Grandmaster Turner na may matinding lamig sa gilid ng kanyang bibig. Malamig ang mga mata ni Philip habang naghahanda. Ang kanyang lakas at kapangyarihan ng mga panuntunan ay umabot sa rurok ng kanyang kasalukuyang lakas. Whoosh! Isang tunog sa hangin. Isang itim na energy beam mula sa mga daliri ni Grandmaster Turner ang nagpaputok kay Philip na parang laser beam. Philip matulin dodge na walang pag-asa ng withstanding ito sa lahat. Boom! Sa isang iglap kung saan nakatayo si Philip kanina, isang puno ang nawasak ng itim na energy beam. Nag-iwan ito ng kanal na halos 1 kilometro ang haba. Malamig at mahigpit ang mga mata ni Philip. Wala na siyang oras na makita ang nangyari sa likuran niya at umiwas na lamang siya at tumakas. Si Grandmaster Turner ay tila mapaglaro at hindi nagmamadaling patayin si Philip. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagbaril ng mga energy beam at masayang hinabol si Philip. Hahaha, tumakbo ka. Tumakas. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabi ni Grandmaster Turner, at ang buong larangan ng enerhiya ay puno ng kanyang pagtawa. Sinubukan ni Philip ang kanyang makakaya upang makatakas, ngunit isang malaking kulay abong kamay ang nahulog mula sa langit at tinamaan siya. Puff! Nagluwa siya ng ilang subo ng dugo. Bumagsak si Philip sa lupa ng walang tigil, at ang isa pang kamay ay nahulog mula sa langit sa likod niya. Mabilis na tumakbo si Philip at pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tiniis niya ang lumalakas na enerhiya at kapangyarihan ng mga alituntunin sa kanyang katawan. Tumakbo siya. Hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Grandmaster Turner. Ito ay isang laro ng mangangaso at biktima. Sa labas ng mundo, iba ang reaksyon ng lahat pagkatapos talunin ni Philip si Stanley. Sa mga pangit na mukha, si Ernest at ang kanyang mga barkada ay napalakas din ang takbo ng paligid at pagsupil kay Leon at sa kanyang mga tao. Samantalang si Leon at ang iba pa, nakahinga sila ng maluwag. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Leon at ng iba pa na may mali. Isang nakakatakot na aura ang dumaan mula sa malayo. Kabanata 2753. Isang kalahating hakbang sa kabilang baybayin. Ang Grandmaster ng pamilya Turner ay gumawa ng isang hakbang. Gayunpaman, ang presensyang ito ay lumitaw lamang sa isang iglap bago ito muling nawala. Nawala rin ang presensya ni Philip. Anong nangyayari? Tanong ng isang tumatakas na patriarch sa likod ni Leon. Dumilim ang mukha ni Leon habang tumatakas, nako. Ito ay ang presyon mula sa isang kalahating hakbang sa kabilang baybayin. Ang batang Patriarch Clark ay nakulong ni Grandmaster Turner. Natatakot ako na may problema siya. Nagulat si Leon. Hindi niya inaasahan na maglakas loob si Grandmaster Turner na ay patong ang kanyang mga kamay kay Philip. Iyon ang batang Patriarch ng pamilya Clark. Sa panig ni Fennel, Ethan, Rick, at 17, mabilis na tinapos ng lahat ang kanilang mga laban sa ilalim ng pagpapahusay ng 5 kulay na kapangyarihan ni Philip sa pagiging hari. Gayunpaman, sa sandaling natapos nila ang kanilang mga laban, nalaman nilang wala na ang presensya ni Philip. Isang kalahating hakbang sa kabilang baybayin. Ay hindi. Nagulat si Fennel at mabilis na tumakbo patungo sa lugar kung saan nawala ang presensya ni Philip. Kasabay nito, ilang figure ang bumangon sa hangin at mabilis na nagtungo sa parehong lugar. Sa paligid ng lugar na ito, ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nakatayo sa ibabaw ng isang maliit na burol at mahigpit na sinusubaybayan ang paggalaw sa gilid na ito. Sa kanyang mapupulang mga mata, kitang-kita niya si Grandmaster Turner na naglalarong humahabol kay Philip. Si Philip ay mukhang kahabag-habag sa sandaling ito at natatakpan ng mga pinsala sa kabuuan. Nang mga sandaling iyon, biglang napagtanto ng lalaking nakaitim na roba na habang tumatakas si Philip ay tila nakasilip siya sa kinatatayuan niya. Natuklasan siya ni Philip. Si Philip ay isang kingship holder lamang ng ika-6 na zona. Paano siya natuklasan ni Philip? Sa gilid ni Philip, lumingon siya sa burol ngunit wala siyang nakitang tao. Gayunpaman, malinaw na naramdaman niya ang isang madilim na titig na nakatingin sa kanya sa buong oras. Hinabol siya ni Grandmaster Turner at tumingin din sa burol sa sandaling ito. Nakita niya ang figure ng lalaking nakaitim na damit. Sumimangot si Grandmaster Turner. May isa pang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin sa lugar na ito. Nais bang gumawa ng hakbang ang kabilang partido? Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkilos.
Nakahinga ng maluwag si Grandmaster Turner at ipinagpatuloy ang kanyang mapaglarong pagtugis kay Philip. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nawala ng pasensya si Grandmaster Turner at malamig na sinabi, panahon na para ipadala ka. Sa sinabi nito, itinaas ni Grandmaster Turner ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, gamulong ang madilim na ulap sa kalangitan at kumikidlat ang walang katapusang kidlat. Sa pinakamataas na lakas ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, maaari siyang kumonekta sa mundo at magamit ang kapangyarihan nito sa mga panuntunan. Ang mga gamulong ulap ay kumikislap na may walang katapusang kidlat at binomba ang lugar kung saan tumakas si Philip. Isa itong walang pinipiling pag-atake. Dumagundong. Basag. Ang bawat kidlat ay ang rurok ng kapangyarihan ng pagiging hari ng ika-6 na sona. Walang makakaligtas sa gayong pag-atake. Sa isang iglap, ang buong lugar ay napuno ng asol at puting kidlat. Napuno ng pagbagsak ng kidlat ang kalangitan. Ang nakakatakot na enerhiyang bagyo ay tumama sa lugar na ito sa isang iglap. Sa ilalim ng pag-ataking ito, mabilis na gumuho ang lupa, at ang lahat ng mga puno at mga gusali ay nawasak din sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkawasak na dala ng kidlat. Lahat ng buhay na nilalang na hindi makatakas ay naging abo din sa isang iglap. Matapos mawala ang bagyo, ang lugar sa loob ng 1 kilometrong radius ay naging scorched earth. Isang pabilog na guho ang nabuo sa lupa na may gumuhong lupa at mga nasunog na puno. Ito ay isang nakakatakot na kapangyarihan ng pagkawasak. Sa gitna ng bagyong may pagkulog, ang nakakatakot na lakas ng pag-iilaw ay kumalat din sa 12-dosenang milya. Kung titingnan mo mula sa mataas na lugar, para itong kapangyarihan ng isang maliit na bombang nuclear. Nakatayo sa gilid si Grandmaster Turner na may pag-iinis at walang pakialam na tumingin sa gitnang lugar kung saan nawala ang bagyo. Sa ilalim ng gayong mapanirang kapangyarihan, tiyak na hindi mabubuhay si Philip Clark. Gayunpaman, nang tumira ang usok at alikabok, 2 patayong figure ang nakatayo sa gitna ng pagkawasak. Kabanata 2754. Nang makita ito, napabuntong hininga si Grandmaster Turner. Nakaligtas siya. Damn it, sino yung lalaking biglang sumulpot? Imposible. Ito ang kanyang larangan ng enerhiya na kabilang sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ang kabilang partido ay kailangang maging kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin upang makapasok sa kanyang larangan ng enerhiya. Sa isang iglap, ang mga mata ni Grandmaster Turner ay naging malamig na may layuning pumatay. Sa sandaling ito, isang kahangahangang figure ang nakatayo sa harap ni Philip sa gitna ng mga guho. Ang kabilang partido ay nakasuot ng itim na suit at nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay. Ang kanyang matipunong figure ay naglalaman ng napakatinding aura na umaakyat sa langit. Isang baliw sa isang suit. Hindi mo ari ni Philip. Sa huling sandali, bago hamampas ang bagyo, biglang nag-iba-iba ang kawalan sa harapan niya. Lumitaw sa kanyang harapan ang lalaking nakaitim na suit at inihiwalay sila sa bagyo. Alam ni Philip na ang lalaking nasa harapan niya ay kalahating hakbang din papunta sa kabilang pampang. Salamat sa pagligtas mo sa akin, mister. Pinigil ni Philip ang pag-uusisa at nagpasalamat muna sa kanya. Bahagyang sinabi ng matangkad na lalaki, huwag mo akong pasalamatan. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa sa akin ni Hana, hindi kita nailigtas. Hana, yung nakababatang kapatid niya. Biglang kumirot ang puso ni Philip nang malaman niya ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Isa siya sa organisasyong iyon. Ang organisasyong iyon na minsang nagsilbi sa kanyang ina. Pinili ng mga taong iyon na mawala pagkatapos ng aksidente ng kanyang ina ngunit kalaunan ay pinrotektahan si Hana. Siya ba ang pinuno ng pangkat na kinabibilangan ni Hana? Ito ba ang misteryosong tao na sinubukang imbestigahan ni Philip ngunit wala siyang nakuhang impormasyon? Yung boss na binanggit ni Margot Pearson. Ikaw kasi, mataimtim na sinabi ni Philip at nagtanong, nasaan ang kapatid ko? Ngumuso ang lalaki at sinabing, wala kang karapatang makita siya ngayon. Umalis ka sa lugar na ito at hayaan mong ako na ang bahala sa iba. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad ang lalaki patungo kay Grandmaster Turner. Ang bawat hakbang niya ay tila tumutuntong sa dakilang ritmikong tuntunin ng langit at lupa. Malungkot si Grandmaster Turner at nakangising sabi, hahaha, ikaw pala. Hindi ko inasahan na isang araw ay ililigtas mo ang isang miyembro ng pamilya Clark. Walang pakialam ang imposing lalaki na iyon, tinutupad ko lang ang pangako ko sa iba. Clancy Turner, nalampasan mo na ang linya. Hindi ka ba natatakot na susundan ka ni Roger Clark kapag ginawa mo ito? Kabanata 2755. Ngumuso si Grandmaster Turner at sinabing, Roger Clark. So ano, naka-half step na rin ako ngayon sa kabilang pampang. Pagkatapos kong patayin ang batang iyon, lalayo ako rito at pupunta sa Cockley Mountain. Do you think that Roger Clark dares to give up the grand scheme na matagal na niyang inihanda para lang habulin ako at makapasok ulit sa Stargate?
Umiling ang lalaki at sinabing, nagkakamali ka. Si Roger ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Wala kang pagkakataong makatakas sa Cockley Mountain. Kahit na pumunta ka doon, maaari kang patayin ni Roger ng pareho. Nang marinig ito, napangiwi si Grandmaster Turner at sumigaw, huwag mo akong takutin. Hindi kami ordinaryong tao. Ang pagsisikap na takutin ako ng ilang salita ay isang hanggal na gawain. Ang lalaking nakasot ay umiling at sinabing, sinasabi mo ba na kailangan mong patayin ang batang ito ngayon? Siyempre, malamig na sabi ni Grandmaster Turner at naghanda upang labanan ang kabilang partido. Huff! Bumantong hininga ang lalaking nakasot at sinabing, kung gayon, mag-away tayo. Sa sinabi nito, ang magkabilang panig ay lumundag sa langit at tumalon sa mga ulap. Sa isang iglap na puno ng kidlat ang kalangitan at nabalot ng nakakatakot na presyon ng enerhiya ang buong Beechwood City. Sa gilid na ito, si Fennel, Ethan, Rick, at ang iba pa ay lumapit sa sobrang bilis. Philip, okay ka lang. Naunang dumating si Fennel, magkasalubong ang mga kilay. Kaagad pagkatapos, dumating din si Ethan at ang iba pa at nagtanong, Phil, anong meron? May ginawa ba sa iyo si Grandmaster Turner? Panipi. Nang makita ni Philip ang kanyang mga kaibigan at ang mga miyembro ng Shadow Guard, hindi na niya nakayanan ang kanyang mga pinsala. Tumawa siya ng mahina at bumagsak sa lupa. Phil, batang patriarch, sigaw ng bulalas at gulat. Pagkalipas ng 3 araw, nang magising si Philip, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang manor. Kumusta ka na? Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Si Fennel at ang iba ay nakabantay kay Philip. Nang makita siyang gising, nag-aalala silang nagtanong. Bumangon si Philip at tiningnan ang silid na puno ng mga tao, malubha pa rin ang kanyang mga sugat. Umiling siya at bahagyang ngumiti, ayos lang ako. Kumusta naman ang Villa Master Jefferson? Ligtas ba silang umalis sa Beechwood City? Napakunot noo si Fennel at sinabing, si Villa Master Jefferson at lahat ng mga disipulong pamilya ay nawala ng kalahati ng kanilang mga tao, ngunit ligtas silang umalis sa Beechwood City. Pagkatapos mong mawala ng malay, dumating si Supreme Williams kasama ang maraming tao at kontrolado ang sitwasyon. Gayunpaman, nabigo kaming makuha si Ernest Turner at ang iba pa mula sa Terrain Villa. Tumakas sila, at pinangunahan ni Supreme Williams ang isang grupo ng mga tao para tugisin sila. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Philip at nagtanong, paano si Grandmaster Turner? Umiling si Fennel at sinabing, hindi ako sigurado. Umalis ang lalaking nakipag-away kay Grandmaster Turner pagkatapos noon. Kung tungkol sa kinalabasan ng labanan, walang nakakaalam. Gayunpaman, ito ay mukhang isang draw. Kung tutuusin, ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay hindi makakagalaw ng ganoon kadali. May mga limitasyon sila. Tumango si Philip at sinabing, lumapot ang kapatid ko sa venue ng kompetisyon. Kumuha ng isang tao upang suriin kung nasaan siya. Sabi ni Fennel, na ayos na. Idinagdag ni Fennel, nga pala, noong nakoma ka, dumating si Supreme Williams at iniwan ito. Naglabas si Fennel ng isang sulat, iniabot ito kay Philip, at sinabing, ito ay isang kahilingan para sa tulong mula sa pamilya Larson sa Fernvale. Hindi ko binasa ang partikular na nilalaman. Sinabi ni Supreme Williams na dapat kang magpasya kung ano ang gagawin. Kumunat ang noo ni Philip, kinuha ang sulat, binuksan, at binasa ang nilalaman. Ito ay isang kahilingan para sa tulong mula kay Cynthia Larson. Para maisulat ni Cynthia ang liham na ito, tiyak na may malaking nangyari sa pamilya Larson sa Fernvale. Kumunat ang noo ni Philip. Kung tama ang pagkakaalala niya, ipinangako niya kay Cynthia na pupunta siya sa pamilya Larson sa Fernvale upang makita ang kanyang lolo at malaman ang higit pa tungkol sa kanyang ina. Hindi tinukoy ng liham ang dahilan ng paghingi ng tulong, marahil para itago ito sa mga mata ng ibang tao. Gayunpaman, ang ilang mga salita ay puno ng pangangailangan ng madaliang pagkilos. Nasulat lang na pinipilit si Cynthia na pakasalan si Stanley Berry. 4 na araw na lang ang natitira bago ang kasal. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, naresolba na ba ang problema sa North? Sabi ni Fennel, halos. Sinimulan na ng mga tao mula sa Supernatural Bureau ang mga pagsisiyasat, at ang Terrain Villa ay nasamsam. Ang iba ay wala sa aming kontrol. Tumango si Philip, kinuyam ang sulat sa kanyang kamay, at sinabing, kumanda kayong pumunta sa pamilya Larson sa Fernvale. Lumapit si Ethan at sinabing, Phil, pupunta rin ako. Napangiti si Philip at sinabing, no kendo. Kailangan kong bumalik ka sa Arcadia Island para may gawin para sa akin. Kabanata 2756. Sa mga sumunod na araw, nagpagaling si Philip sa manor. Ganap na kinuha ng Supernatural Bureau ang kontrol sa mga supernatural na disipulo ng North at naglunsad din ng masusing imbestigasyon sa ginawa ng Terrain Villa.
Tungkol naman sa Terrainvilla, ito ay isinara at ang lahat ng mga alagad ng Terrainvilla ay dinala para sa investigasyon. Ang buong Northern Supernatural Disciple World ay biglang walang pinuno. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng mungkahi ni Philip at ng pahintulot ng Supernatural Bureau, ang Cherryvilla ni Leon Jefferson ay nagsimulang tumanggap ng mga alagad mula sa Hilaga. Kabilang sa kanila, natural na maraming nagagalit na mga pinuno ng pamilya ng mga alagad sa Hilaga. Agad silang nagpatawag ng meeting. Sa pinakamataas na palapag ng isang hotel sa Beechwood City, isang meeting room na sumasakop ng ilang daang square feet ay puno ng mga patriarch ng Northern Disciple family. Ang mga taong ito ay hindi lamang mula sa Beechwood City kundi mula rin sa ibang mga lungsod sa North. Napakalungkot at tensyonado ng kapaligiran sa meeting room. 3 tao ang nakaupo sa mga pangunahing upuan, 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki at 1 nasa katanghaliang gulang na babae. Sila ang 3 kinatawan na inihalal ng Northern Disciple families matapos ang insidente ng Terrainvilla. Sila ang mga pinuno ng mga pamilyang Crawford, Jones, at Stowe sa North. Patriarch Crawford, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sasakupin ni Cherryvilla ng Timog ang ating Northern Supernatural Disciple World. Ito ang pinakamalaking kahihiyan. Oo, anong karapatan ni Leon Jefferson na kunin tayo? Hinding-hindi kami papayag dito. Tama na yan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko. Sa isang iglap, ang lahat ng mga ulo ay lubhang nabalisa. Ang kanilang talakayan at pagtatalo ay nagpagulong-gulo sa lugar. Kabilang sa mga ito, ang ilan ay may hilig din na hayaan ang Cherryvilla na kunin ang North. Lahat kayo nagkakamali. Ngayong iniimbestigahan na ang Terrainvilla at nakipagsanib puwersa ang Supernatural Bureau sa Cherryvilla, wala na tayong ibang pagpipilian kundi tanggapin ang ating kapalaran. Kung tutuusin, mas magandang si Cherryvilla na ang pumalit. Sa ganitong paraan, maaari pa ring manatili ang ating mga pamilya sa North. Hanggat hindi kami magkalaban ni Leon, hindi ko akalain na mahihirapan siya sa amin. Sa tingin ko rin, napakalaki ng North kaya hindi ito kayang lumunin ni Leon sa isang kagat. Pagdating ng panahon, kakailanganin pa rin niya tayo. Katulad nito, sunod-sunod ang mga pagtatalo, at may mga nag-away pa hanggang sa mag-away. Okay, tama na. Sa sandaling ito, sumimangot si Patriarch Crawford at inutusan ang lahat na tumahimik. Aniya, kailangan nating seryosong pag-usapan ang bagay na ito, pero gusto kong ipahayag ang aking paninindigan. Talagang hindi ako papayag na kunin ni Leon ang North. Ito ang aming bottom line. Pagkatapos noon, sinabi rin ni Patriarch Jones, sang-ayon ako kay Patriarch Crawford. Mula nang itatag ang Northern Supernatural Disciple World ilang dekada na ang nakalilipas, ang mga Northerners ay palaging namumuno. Para sa Leon sa Timog na duminahin ang Hilaga ngayon, ito ay isang insulto sa ating mga nauna. Hindi pwedeng tayo ang sumuko. Kabanata 2757. Sa kabilang banda, si Matriarch Stowe, isa sa iilang babaeng ulo ng pamilya sa meeting room, ay nanatiling kalmado at hindi nagsasalita. Natahimik din ang iba pang mga ulo nang marinig nila ang mga opinyon ni Patriarchs Crawford at Jones. Sumasang-ayon ako kay Patriarch Jones. Hindi tayo pwedeng sumuko. Tama na yan. Ano ang magagawa ng Supernatural Bureau sa buong North? Hindi tayo dapat magkompromiso. May sumigaw, ngunit huwag kalimutan na ang Timog ay nanalo sa kompetisyon noong isang araw, at nandyan din si Mr. Clark. Narinig ko na ang puwersa sa likod niya ay hindi ganoon ka-simple. Kahit si Grandmaster Turner ay nabigo na patayin siya. May usap-usapan na ang isa pang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay lumitaw at pinahinto si Grandmaster Turner. Isang kakaibang boses ang narinig sa meeting room. Napataas ang kilay ng lahat nang marinig ito. Oo, kahit si Grandmaster Turner ay nabigo na patayin si Philip Clark, na nagpakita na ang puwersa sa likod niya ay hindi simple. Say, may nakakaalam ba ng identity ni Philip Clark? Sa tingin ko hindi siya simpleng karakter. Siya ang lihim na sumusuporta sa ilan sa mga bagay sa likod nito, tanong ng isang tao sa sandaling ito. Napakunot-noo sina Patriarchs Crawford at Jones. Ang sabi ng una, kahit sino pa siya, talagang hindi namin siya papayagang idikit ang kanyang mga daliri sa Northern Supernatural Disciple World. Siyempre, hindi naman sa hindi natin sila mabibigyan ng pahinga. As long as they agree to our terms, everything can be discussed. Nagpalitan ng tingin sina Patriarchs Crawford at Jones. Napatingin ang lahat kay Patriarch Crawford at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Matipid na ngumiti si Patriarch Crawford at sinabing, hanggat sumasang-ayon sila na ang North ay pamamahalaan pa rin ng Northern family, papayagan namin silang magtayo ng branch ng Cherryvilla sa North. Nang marinig iyon, agad na naintindihan ng lahat.
Nangangahulugan ito na papayagan lamang nila ang Cherry Villa ni Leon na magtayo ng isang sangay sa North, ngunit ang aktwal na mga karapatan ay nanatili sa mga kamay ng mga pamilyang alagad ng Hilaga. Ito ay isang magandang panukala. Sumasang-ayon ako. Pinapangalawa ko yan. Sa isang iglap, halos kalahati ng mga dumalo ay nagtaas ng kanilang mga kamay bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, ang natitirang minorya ay mukhang nag-aalala. Hindi nila inisip na ang mga bagay-bagay ay maaaring umunlad ng ganoon kabilis. Kahit papaano, hindi papayag si Leon, at hindi rin papayag si Mr. Clark. Bueno, dahil higit sa kalahati ng mga tao ang sumang-ayon, ito ay napagpasyahan. Malumanay na sabi ni Patriarch Crawford. Gayunpaman, bang! Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng meeting room mula sa labas. Dalawang hanay ng mga ganap na armadong mandirigma na may salaming mata ang sumugod at napalibutan ng silid sa isang iglap. Nataranta ang lahat ng ulo ng pamilya. Anong nangyayari? Panipi, sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Umalis ka dito. Galit na sigaw ni Patriarch Crawford na may maitim na mukha. Sa oras na ito, isang gwapong figure ang pumasok sa pintuan. Nakasuot ng asul na suit at salaming pang-araw na ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon, mukha siyang mayabang. Ilang tao ang sumunod sa kanyang likuran, lahat ay nakasuot ng estilo. Ito ay walang iba kundi si Philip Clark. Pumasok siya sa meeting room at tumingin sa paligid gamit ang kanyang sunglasses. Ngumisi siya at sinabing, may meeting ka ba? Nandito ako sa tamang oras. Magpapakilala ako, Philip Clark. Sa tingin ko kilala ako ng karamihan. Nang marinig iyon, ang mga pinuno ng pamilya ng mga alagad sa Hilaga ay natigilan. Napangiwi din sina Patriarchs Crawford at Jones. Mr. Clark, napakalakas ng loob mong pumasok sa meeting na ginanap ng Northern Disciple Family at magsama ng napakaraming tao. Sinusubukan mo bang itatag ang iyong autoridad? Malamig na sabi ni Patriarch Crawford na may pagkadismaya sa kanyang tono. Hinubad ni Philip ang kanyang salaming pang-araw at pinunasan ito. Nakangiting sabi niya, "Oh, tama ka sa sinabi mo. Nandito rin ako para ipaalam sa iyo na simula ngayon, opisyal na sakupin ni Cherry Villa ng Timog ang Northern Supernatural Disciple World. Ang sino mang hindi sumasang-ayon ay maaaring tumayo ngayon." Kabanata 2758. Parang bambang sumabog sa meeting room ang sinabi ni Philip. Sa isang iglap, ang silid ng pagpupulong ay puno ng bumubulusok na emosyon, at ang mga pinuno ng mga pamilya ng Northern na disipulo ay labis na nabalisa. Sa pagsasabi ng gayong mga salita, hindi ito sineseryoso ni Philip. Mayabang. Huwag mong isipin na maaari mong maliitin ang aming mga pamilyang alagad sa Northern dahil lang sa sinira mo ang pamilya ng singer. Tama na yan. Mayroon kaming higit sa 100 pamilyang disipulo dito, at hindi kami passovers. Kung tayo ay magsanib puwersa, ang ating lakas ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang junior na tulad mo. Kabalbalan. Hinding-hindi sasang-ayon dito ang North. Nang marinig ang galit na pagsaway ng lahat, ngumiti si Patriarch Jones at sinabing, Mr. Clark, alam naming may kapangyarihan kang sirain ang pamilyang singer, na sapat na para matakot sa iyo ang maliliit na ulo ng pamilya tulad namin, ngunit ito ay isang bagay ng kaligtasan para sa mga hilagang supernatural na disipulo. Hindi tayo mga taong susuko para lang mabuhay. Kung ipipilit mo ang bagay na ito, natatakot ako na wala ka ring mapapala. Huminga si Philip at sinabing, "Oh, kung naiintindihan ko ng tama, mukhang handa kang makipag-ayos sa mga tuntunin." Nang marinig iyon, sumulyap si Patriarch Crawford kay Patriarch Jones at sinabing, "Mayroon kaming ilang mga termino na inaasahan naming maaari mong isaalang-alang. Kami sa North ay hindi makatwiran." Nang marinig ito, yumuko si Philip, umupo sa upuan ni Patriarch Crawford, at pinag-cross ang kanyang mga paa. Mahina niyang sinabi, "Pakinggan natin." Ang kanyang mga aksyon ay nagpagalit sa maraming ulo ng pamilya sa Hilaga. Masyadong masungit si Philip Clark. Ito ay isang pagpupulong ng mga pamilyang disipulo sa Hilaga, ngunit talagang hindi niya pinansin ang lahat at umupo sa pangunahing upuan. Naningkit ang mga mata ni Patriarch Crawford ngunit hindi siya nagbigay ng komento at sinabing, "Maaari nating payagan si Cherry Villa na sakupin ang North, ngunit ang anumang mga gawain tungkol sa mga hilagang supernatural na disipulo ay kailangang pangasiwaan ng mga taga-Hilaga. Kung sumasang-ayon ka sa kondisyong ito, maaari tayong makipagtulungan." Nang marinig ito, napangiti si Philip. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, itinaas niya ang kanyang kilay, tumingin kay Patriarch Crawford, at nagtanong, "Ito ba ang iyong ideya?" Umiling si Patriarch Crawford at sinabing, "Desisyon ng lahat." Hindi siya tanga. Sa oras na ito, hindi siya dapat kumuha ng solong responsibilidad. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang lakas sa bilang. Ang iba pang mga ulo ay nag-echo, "Oo, ito ang aming pinagsamang desisyon."
Tumango si Philip, tinapik ang kanyang templo gamit ang kanyang daliri, at sinabing, paano kung hindi ako pumayag? Hindi rin tanga si Philip at natural niyang masasabi ang kahulugan sa likod ng kondisyong ito. Ito ay katumbas ng pagbibigay ng titulo sa Cherry Villa ng walang praktikal na gamit. Ang autonomiya sa hilaga at ang pagkakahiwalay mula sa timog ay nangangahulugang walang pakikipagtulungan. Ngumiti si Patriarch Crawford at sinabing, Mr. Clark, ito lang ang kondisyon natin. Kung hindi ka man lang pumayag dito, hindi kami papayag na pumasok si Cherry Villa sa North. Kabanata 2759. Pagkatapos sabihin ito, si Patriarch Crawford ay mukhang napakaseryoso. Ang lahat ng mga ulo ng pamilya sa hilaga na naruroon ay naglagay din ng nagkakaisang prente. Maya-maya, tumayo si Philip at sinabing, mukhang nakapagdesisyon ka na. Nakangiting walang komento si Patriarch Crawford at walang pakialam na tumingin kay Philip. Tinitigan din ni Philip si Patriarch Crawford at sinabing, Patriarch Crawford, dahil gusto mong manguna, magsimula tayo sa iyo. Nang marinig ito, si Patriarch Crawford ay natigilan saglit. Kumunat ang noo niya at sinabing, anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng masama si Philip at sinabing, ano ang ibig kong sabihin? Malalaman mo mamaya. Sa sandaling ito, muling itinulak ang pinto ng meeting room. Isang matangkad na babaeng katulong ang humihingal na tumakbo at sumigaw. Patriarch Crawford, grabe. May nangyari na. Nang marinig iyon, lumingon si Patriarch Crawford na nanlamig sa gilid ng kanyang mga mata at tinitigan ang umaalo na dibdib ng babaeng katulong. Malamig na tanong niya, nakakahiya na tumakbo ka at sumisigaw ng ganito. Ano ito? Sinulyapan ng babaeng katulong ang kasalukuyang kapaligiran at nahihiyang sinabi, Patriarch Crawford, nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa pamilya Crawford na lahat ng negosyo ay nakuha na. Ang mga miyembro ng pamilya Crawford ay kinuha na rin ng Supernatural Bureau para sa hinihinalang pagkakasangkot sa insidente ng Terrain Villa. Isa pa, naghihintay ang ilang tao mula sa Supernatural Bureau na salubungin ka sa ibaba. Boom! Ang sinabi ng babaeng katulong ay parang kulog na tumama sa puso ni Patriarch Crawford. Anong sabi mo? Linawin mo. Ang mga negosyo ng pamilya Crawford ay nasamsam. At narito ang mga tao mula sa Supernatural Bureau. Si Patriarch Crawford ay naiinip, at ang gulat ay sumilay sa kanyang mga mata. Kabog, kabog, kabog. Sa oras na ito, isang pangkat ng apat na may espesyal na dark purple na uniforme ng labanan na may espesyal na baril sa kanilang mga dibdib ang pumasok sa meeting room. Kinuha ng nangungunang combatant ang warrant of arrest mula sa Supernatural Bureau, lumapit kay Patriarch Crawford, at malamig na sinabi, Harry Crawford, pinaghihinalaan kang sangkot sa insidente ng Terrain Villa, opisyal na namin kayong hinuhuli. Pagkatapos sabihin iyon, dalawang mandirigma mula sa Supernatural Bureau ang humakbang at sinunggaban si Patriarch Crawford. Nang hindi na siya hinintay na magbigay ng anumang pagtutol, inilabas nila siya sa silid ng pagpupulong. Si Harry Crawford ay nababalisa at nataranta. Ibinaling niya ang kanyang ulo, tumingin kay Philip ng may hinanakit, at sumigaw, ginawa mo ba ito? Ngumisi si Philip at sinabing, huwag mong gawin ang krimen kung ayaw mong gawin ang oras. Harry Crawford, mayroon kang bahaging gagampanan sa insidente ng Terrain Villa. Ikaw ang nagtanong nito. Alisin mo siya. Sa isang iglap, si Harry ay dinala ng mga mandirigma ng Supernatural Bureau. Tumingin ang pinuno kay Philip at magalang na tumango habang nakayuko bago siya tumalikod at umalis. Sa isang iglap, nag-iba ang atmosphere sa meeting room. Nagkatinginan ng mga pinuno ng Northern Disciple family na naroroon, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang pamilya Crawford ay kinuha, si Harry Crawford ay dinala din. Maraming ulo ngayon ang tumingin kay Anton Jones, ang patriarch ng pamilya Jones. Pawis na pawis si Anton. Para siyang pusa sa mainit na bubong ng lata sa sandaling ito. Lumingon si Philip kay Anton at nagtanong, Patriarch Jones, ano sa palagay mo ang pagkuha ni Cherry Villa ng timog sa mga hilagang supernatural na disipulo? Puno ng malamig na pawis si Anton. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang kinahinatnan ni Patriarch Crawford. Kung maglakas loob siyang tumanggi, haantong siya kay Patriarch Crawford. Kaya naman, agad nang umiti si Anton ng pambobola at sinabing, Mr. Clark, nagbibiro ka siguro. Sumasang-ayon ako na dapat kunin ni Cherry Villa ang mga hilagang supernatural na disipulo. Ang mahusay na pagsasama ng timog at hilaga ay ang tamang pagpipilian. Bukod dito, sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Clark at Villa Master Leon Jefferson, ang Northern Supernatural Disciple World ay tiyak na angat sa mas mataas na taas sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni Anton, maraming mga pinuno ng mga pamilyang alagad ang naiinis. Patriarch Jones, ikaw talaga. Anton Jones, nagtiwala kami sa maling tao. Gayunpaman, mas maraming mga ulo ang ngumiti at nagsabi, Mr. Clark, sumasang-ayon kami.
Naligaw kami ni Harry Crawford noon. Oo, Mr. Clark, kailangan mong maniwala sa amin. Kabanata 2760 na po. Umikot na ang tubig. Napagpasyahan na ang kinalabasan. Sinulyapan ni Philip si Anton, tinapik ang balikat, at sinabing, "Very good. Makukuha mo ang gusto mo." Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Anton kaya lumuhad siya at sumigaw para ipahayag ang kanyang katapatan, "Ang pamilyang Jones ay nanunumpa ng aming katapatan sa iyo at maglilingkod sa iyo hanggang kamatayan." Nang makita ng ibang mga ulo si Anton na nakaluhod, nagatubili sila. Nang tumingin si Philip, karamihan sa kanila ay lumuhad. "Hinihintay namin ang utos ni Mr. Clark." Walang katapusang nagpatuloy ang sigawan. Gayunpaman, ang ilang mga matigas ang ulo ay nananatiling nakatayo. Galit silang tumingin sa mga nakaluhod na ulo at sumigaw, "Nakakahiya kayo. Isang kahihiyan. Paano naging ganito ang mga pamilya ng Northern na disipulo?" Napatingin si Philip sa mga taong iyon ng may paghanga. Sabi niya, "Mga patriarch, hinahangaan ko ang katapangan ninyo na manatiling nakatayo. Sa totoo lang, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa mga pamilya ng Northern na disipulo, ni hindi ko gustong magdulot ng anumang sama ng loob. Ang pagsasama-sama ng Hilaga at Timog ay magiging malaking pakinabang sa Hilaga. Hindi ko alam kung bakit napakaaway mo sa Timog, ngunit ang gusto kong sabihin ay lahat ay mamamayan ng bansa. Ang aming layunin ay dapat na tumayo ng sama-sama at sama-samang ipagtanggol laban sa mga panlabas na puwersa. Kung talagang iniisip mo ang kinabukasan ng mga alagad sa bansa, dapat mong maunawaan ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ang pagsasama-sama ng Hilaga at Timog ay isang bagay na kailangan kong gawin. Wala nang masyadong oras na natitira para sa amin, at ang mga hindi pagkakaunawaan ay nangyayari sa lahat ng dako sa labas. Kung hindi tayo magtutulungan, uulitin natin ang parehong pagkakamali mula sa 100 taon na ang nakalipas. Gusto mo ba talagang makita ang pagbagsak ng bansang ito at hayaang mamatay ang mga miyembro ng iyong pamilya sa kamay ng mga dayuhang kaaway? Nagbigay ng mahabang talumpati si Philip, at ang mga nakatayong ulo ng pamilya ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa sandaling ito. Sabi ng isa sa kanila, "Mr. Clark, hindi kami sumasang-ayon sa pagsasanib, ngunit nag-aalala kami na ang North ay supilan ng Timog." Sinabi ni Philip, "Makatiyak kang ang Hilaga at Timog ay isang pamilya. Dito, maipapangako ko sa lahat na ang Hilaga at Timog ay magbabahagi ng parehong mapagkukunan at lalakad ng magkahawak kamay." Nang marinig ito, nagkatinginan ang natitirang mga padre de pamilya at sabay na tumango, "Okay. Naniniwala kami sa iyo." Sa puntong ito, ang mga gawain ng Hilaga ay naayos. Pagbalik ni Philip sa mansyon, nakita niya si Leon na dumating. "William Master Jefferson, mula ngayon, mas mabigat na ang pasanin mo," pabirong sabi ni Philip. Lumuhad si Leon sa sahig ng malakas at sinabing, "Young Patriarch Clark, hinding-hindi kita mabibigo." Nang makita ito, mabilis na humakbang si Philip, tinulungan si Leon na tumayo, at sinabing, "William Master Jefferson, ano ang ginagawa mo? Mangyaring tumayo. Isa kang matanda." Medyo malungkot na tumayo si Leon at sinabing, "Young Patriarch Clark, 20 taon na akong naghihintay bago tuluyang natupad ang hiling ko. Tiyak na matutuwa si Grant sa langit. Nagawa mo na ang hindi niya nagawa." Kabanata 2761. Sa pagsasalita tungkol kay Grant Lovelace, tinanong ni Philip, "Nga pala, noong huling nagpunta ang asawa ko sa Cherry Villa, ano ang dala niya?" Ang relasyon ni na Philip at Win ay ipinaalam kay Leon. Alam din niyang si Grant ang biyenan ni Philip. Kumunot ang noo ni Leon at sinabing, ito ay isang bagay na ibinalik ni Grant mula sa Stargate noon. Nakakapagbunyag daw ng sekreto, pero walang nakakaalam kung ano ang sekreto nito. Kung totoo ang alamat, dapat mayroong 4 sa mga bagay na ito sa kabuuan. Nakuha ni Grant ang isa, at ang 3 pa ay dapat nasa kamay ng 3 sa natitirang mga tao noon. Kung ang 4 na bagay na ito ay magbubunyag ng kanilang mga sekreto ng sabay-sabay, ito ay magdudulot ng matinding pagbabago. Si Patriarch Clark, ang iyong ama, si Roger Clark, ay minsang hinulaan na ang mga sekreto sa likod ng 4 na bagay na ito ay may kinalaman ng labis. At saka, hindi sila mabuksan ng kanilang lakas sa oras na iyon. Kaya, ang 4 na mga bagay ay palaging iniingatan nila. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Philip. 4 na bagay, 4 na sekreto. Meron din ba ang kanyang ama? Ayon kay Leon, kinuha ni Win ang bagay na iniwan ni Grant. Marahil ito ay kinuha ni Shane Lovelace o ng Lovelace family. Natahimik sandali si Philip bago nagsalita ng ilang salita kay Leon at sinabihan itong bumalik sa trabaho. Dahil sa pagsasanib ng North at South, maraming follow-up ang kailangang gawin. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tumatakbo si Leon sa Northern Supernatural Disciple World. Bagamat marami siyang naharap na balakid, maayos pa rin ang sitwasyon.
Makalipas ang 3 araw, muntik nang gumaling si Philip. Gayunpaman, biglang, natagpuan ni Tangulid si Philip. Young Patriarch, sinalakay ka ba ni Grandmaster Turner? Lumitaw si Tango sa manner na may pag-aalala sa mukha. Tumango si Philip at sinabing, oo, ngunit isang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ang lumitaw at pinigilan siya para sa akin. Nakahinga ng maluwag si Tango at sinabing, talagang nagpakita siya. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, Tito Tango, kilala mo ba ang taong iyon? Tumango si Tango at sinabing, I do. Sa mga taong sumunod sa nanay mo noon, siya ang pinakamaparaan at matalinong tao. Kung hindi dahil sa mga limitasyon ng mga alituntunin ng mundong ito kung saan kakaunti lamang ang mga powerhouse sa kaharian ng kabilang baybayin ang pinapayagang lumitaw, maaaring nakarating na siya sa kabilang baybayin. Boom! Ang mga salita ni Tango ay parang isang kulog na tumama sa puso ni Philip. Ano? Siya ay isang taong maaaring tumapak sa kaharian ng kabilang baybayin. Masyadong malakas. Tito Tango, seryoso ka ba? Maaari siyang pumasok sa kaharian ng kabilang baybayin. Tanong ulit ni Philip. Tumango si Tango at sinabing, oo, kahit ang iyong ama ay pinuri ang kanyang talento noon. Siya ang pinakasikat sa mga kasamahan niya. Kung hindi dahil sa pagsugpo sa mga patakaran, siya sana ang naging pinakabatang powerhouse sa kaharian ng kabilang baybayin. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Philip, seryoso ang ekspresyon nito. Mabuti ba o masama para sa isang taong tulad ni Hana? Tito Tango, sinabi mo noong huling pagkakataon na mayroon kang paraan para pigilan si Grandmaster Turner, kaya bakit siya kumilos pa? Biglang tanong ni Philip. Umiling si Tango at sinabing, may nagtakda ng isang ambas para sa akin at lihim na tinulungan siya. WHO. Tanong ni Philip, hindi ito simple. Ang isang taong lihim na makakatulong kay Grandmaster Turner ay dapat na isang makapangyarihang tao. Sabi ni Tango, nag-iimbestiga ako pero wala akong nakita. Gayunpaman, natagpuan ko ang bagay na ito sa eksena. Naglabas si Tango ng isang napakaliit na bagay na parang isang mekanikal na lumilipad na insekto. Nakilala ito ni Philip sa isang sulyap. Ito ang bagay na nanggaling sa katawan ni Fitzgerald Hale. Buhay pa siya. Fitzgerald Hale, ang master ng Dragon Pavilion. Buhay pa siya, sabi ni Philip na nanlalamig sa katawan. Tumango si Tango at sinabing, tama, siya na. Gayunpaman, napakahiwaga ng kanyang kinaroroonan at hindi ko siya matuntian. Kailangan kong iulat ang bagay na ito sa Panginoon at hayaan siyang magdesisyon. Kabanata 2762. Nang marinig ito, tumango si Philip at sinabing, sabihin mo sa akin kung mayroon kang anumang balita. Ang katotohanan na si Fitzgerald Hale ay hindi patay ay napakahalaga. By the way, ano ang sitwasyon ni Christian Clark at ng Branch family? Tanong ni Philip. Ngumiti si Tango at sinabing, Young Patriarch, ang pamilya ng Branch ay naging maayos ang ugali kamakailan. Nakakulong pa rin si Christian sa Memorial Hall. Kung walang pahintulot ng Panginoon, hindi siya makakaalis. Tutal, ang buong pamilya ng sangay ay nasa ilalim ng kontrol ng Panginoon. Kung pipilitin ni Christian na lumabas, ang buong pamilya ng sangay ay pupunta sa kanya. Kaya, hindi gagawa ng padalos-dalos si Christian sa ngayon, pero... Habang sinasabi iyon, mukhang nag-aalangan si Tango. Sige, sabi ni Philip. Sinabi ni Tango, si Levi Clark, ang bagong chieftain ng pamilya ng sangay ay may mga bagay na ginawa kamakailan. Pero dahil chieftain siya ng Branch family, wala akong karapatang makialam. Wala akong magagawa sa kanya. Nang marinig iyon, tumango si Philip at sinabing, sige, kukuha ako ng magbabantay sa kanya. Maliban dyan, Uncle Tango, kailangan kong pumunta ka sa Mystic City sa Northwest at gumawa ng isang bagay para sa akin. Mystic City sa Northwest. Nang marinig ang pangalang ito, nang inig ang mukha ni Tango. May bakas ng pangamba, tinanong niya, Young Patriarch, bakit ka pupunta sa Mystic City? Hindi ito simpleng lugar. Napakagulo at komplikado. Kahit ngayon, ang kapangyarihan ng pamilya Clark ay hindi pa nakapasok sa pangunahing antas. Sabi ni Philip, may kailangan akong harapin. Kailangan kong tulungan mo akong tuklasin ang daan at maging pamilyar sa lugar na iyon. Saglit na nag-isip si Tango at madilim na sinabi, okay, pero kung pupunta ka talaga sa Mystic City, kailangan mong maghanda sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, tumango si Philip at sinabing, alam ko. Sa hapon, dumating sa manor na ito ang impormante ni Philip sa Arcadia Island. Siya ay miyembro ng Legion of the Sovereign. Nang sumiklab ang kaguluhan ng pamilya Clark sa Arcadia Island noon, inilagay ni Philip ang ilang miyembro ng Legion of the Sovereign sa Arcadia Island. Ang isang dahilan ay upang subaybayan ang bawat galaw ng pamilya ng sangay, at ang isa ay upang bantayan ang District 12 at Seth Larson. Sa opinyon ni Philip, tiyak na hindi isang simpleng karakter si Seth Larson.
Napaka-ambisyosa ng lalaking ito. Bilang ampon ng kanyang ina, marami siyang dapat malaman tungkol sa kanya. Bukod dito, ipinakita ni Seth ang pagpapadala ng Black Dragon Heart sa araw na iyon na marami siyang kinatatakutang bagay sa kanyang mga kamay. Kung hindi hahayaan ng kanyang ama ang District 12 na lumago at umunlad ng mag-isa. Young Patriarch, ito ang impormasyon na gusto mo. Ang bawat galaw ng pamilya ng sangay mula noong umalis ka sa Arcadia Island ay nakatala rito. Lumuhad ang kanyang nasasakupan sa isang tuhod at iniabot ang kahon na naglalaman ng chip kay Philip. Tinanguan ito ni Philip bago siya pinaalis. Pagkatapos, na-decrypt ni Philip ang chip at nalaman ang bawat galaw ng pamilya ng sangay. Ang nakakagulat pero hindi inaasahan ay may ginawa si Levi kina Win at Riverdale. Gayunpaman, nabigo siya, at inasikaso ito ng mga taong inayos ni Philip sa Riverdale. Pagkatapos noon, pansamantalang isinantabi ni Levi ang mga gawain ni na Philip at Win. Kabanata 2763. Sa pagtingin sa record, tila nakilala ni Levi ang isang misteryosong tao kamakailan at nagsimula ng mga lihim na aktibidad sa dilim laban kina Philip at Riverdale. Sino ang taong nakilala ni Levi? Kumunat ang noo ni Philip. May mga video at larawan sa chip, ngunit malabo ang mga ito dahil sa malayo. Ang kabilang partido ay sadyang itinago ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi niya masabi ang lahat. Huff! Napabuntong hininga si Philip at nakaramdam ng pananakit ng ulo. Ang pamilya ng sangay ay hindi pa sumusuko sa pangunahing pamilya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nag-dial si Philip ng numero at sinabing, ayusin ang ilang miyembro ng Legion of the Sovereign na mapwesto sa Riverdale. Bilang karagdagan, ilipat ang ilan sa kanila sa Fernvale. Pagdating nila, hintayin mo ang mga order ko. Oo, sir. Isang masungit na boses ng lalaki ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Matapos tapusin ang tawag, kinuha ni Philip ang kanyang mobile phone at naglibot sa bulwagan. Tumawag ulit siya at sinabing, Older George, nasa Arcadia Island pa ba si Tio Tim? Sa kabilang dulo ng telepono, ang magalang na boses ni George Thomas ay nagsabi, Young Patriarch, si Master Tim ay umalis sa Arcadia Island. Dapat ay nakikipag-usap siya sa ilang mga deal sa negosyo sa Southern Hemisphere sa ibang mga bansa ngayon. Oh, tumango si Philip at natatawang sinabi, maaari ko bang pakilusin ang Dragon Knights ngayon? Mga Dragon Knight. Sa kabilang dulo ng telepono, nanginginig si George at sinabing, Young Patriarch, ang Dragon Knights ay sumusunod lamang sa Panginoon. Bagamat ikaw ang batang Patriarch, hindi mo pa sila mapapakilos. Ano ang gusto mong gawin? Nang marinig ito, napabuntong hininga si Philip at sinabing, hindi bale, naiintindihan ko. Sa sinabi nito, tinapos ni Philip ang tawag. Medyo nakakalito kung hindi niya mapakilos ang Dragon Knights. Sa paglalakbay na ito sa pamilya Larsen sa Fernvale, nais ni Philip na gumawa ng walang kabuluhang paghahanda. Pagkatapos ng lahat, ang pampulitikang kasal sa pagitan ng mga pamilya Larsen at Barry ay nagdulot ng malaking implikasyon. Kung ginawa ito ng pamilya Larsen, katumbas ito ng pag-abandona sa pamilya Clark at paglipat ng panig sa pamilyang Barry. Kaya naman, sapat na ang ginawa ni Philip para madaig ang buong pamilya Larsen para pigilan ang mga taong may ibang ideya sa pamilya Larsen. Pagkatapos ng ilang pagsasaayos, tinipon ni Philip si Fennel at ang iba pa at sinabing, pagkalipas ng 2 araw, pupunta tayo sa Fernvale. Sa pagkakataong ito, hindi para lumaban kundi para magtatag ng autoridad. Ang lahat ay kailangang maayos, palakaibigan, at sibilisado. Hindi tayo dapat gumawa ng aksyon maliban kung ito ang huling paraan. Kung tutuusin, iyon ang bahay ng lolo ko at panig ng pamilya ng nanay ko. Maraming tao ang nagkukumpulan at tumango. Sinabi ni Fennel, kung ganoon, hayaan mo akong ilipat ang ilang tao mula sa Hall of the Sun. Ngumiti si Philip at sinabing, oo naman. 17 ay sumabad sa oras na ito at sinabing, Young Patriarch, ano ang kailangan nating gawin? Napaisip si Philip at sinabing, sumunod ka na lang. Sasabihin ko sa iyo kung kailangan ko ng tulong mo. Nang marinig iyon, itinikom ni 17 ang kanyang mga labi at bumantong hininga. Mahilig siya sa karahasan at pakikipag-away. Alam na alam iyon ni Philip. Sa makatuwid, nagatubili siyang sumama sa 17. Kung ang marahas na batang babae na ito ay hindi makapagpigil sa sarili, ito ay gagawa ng gulo ng mga bagay. Samantala, ang Larsen family ng Fernvale. Ang marangyang Larsen Manor ay sumasakop sa isang lugar na 10,000 metro kwadrado na may iba't ibang mararangyang gusali at bilya. Sa sandaling ito, sa looban ng Larsen Memorial Hall, nakaupo ang karamihan sa mga pangunahing miyembro ng pamilya Larsen. Sa 4 na pangunahing upuan sa unahan, 4 na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo ayon sa ranggo. Malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na nangunguna, kumusta ang paghahanda sa kasal?
Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Larsen, si Silva Larsen, ay walang awa at may pukana. Siya ay isang taong matyaga. Tahimik na bumangon ang pamilya Larsen sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang isang miyembro ng pamilya Larsen sa bulwagan ay agad na sumagot ng may paggalang, Patriarch, ang lahat ay halos handa ayon sa iyong mga kinakailangan. Tumango si Silva at nagtanong, paano si Cynthia? Ang miyembro ng pamilya Larsen ay walang magawa at sinabing, naka-hunger strike pa rin siya, ngunit wala na sa kanyang mga kamay ang bagay na ito. Ang kasal ay gaganapin sa loob ng 2 araw. Nang marinig ito, bakas ang lungkot at galit sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa dulo ng 4 na pangunahing upuan. Kabanata 2764. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa dulo ng 4 na pangunahing upuan ay walang iba kundi ang ama ni Cynthia na si Hogan Larsen. Si Hogan ay nirerango ang ika-4 sa pamilya at ang kapatid sa ama ni Silva. Hindi siya mahusay na tinanggap sa pamilya Larsen at malayo sa sentro ng kapangyarihan, tanging may hawak na titulong 4th Master. Ang ika-4 na sangay ng pamilya Larsen ay palaging mahina at banayad. Dahil sa banayad na paraan ni Hogan sa pamamalakad ng sambahayan, nagkaroon ng ideya ang ibang miyembro ng pamilya Larsen tungkol sa kanila. Sa pagharap sa mga miyembro ng ika-4 na sangay, ang iba pang 3 sangay ay palaging naglalagay ng higit na kahijitin at tina-target sila ng hayagan at patago. Gayunpaman, dahil sa katayuan ni Hogan bilang 4th Master, ang iba pang 3 sangay ay nagpigil pa rin at hindi lumayo. Gayunpaman, ang kasal ni Cynthia sa pagkakataong ito ay personal na pinadali ng ulo ng pamilya Larsen at walang puwang para sa pagtanggi mula sa ika-4 na sangay. Kahit na nag-hunger strike si Cynthia bilang tanda ng pagtutol, hindi nito mapipigilan ang desisyon ni Silva. Dapat pakasalan ni Cynthia si Stanley. Ang pamilya Larsen ay dapat bumuo ng isang politikal na kasal sa pamilya Berry at Menindigan na nagkakaisa. Naawa si Hogan sa kanyang anak at ilang beses nang nakausap si Silva tungkol dito. Ayaw niyang ikasal ang kanyang anak sa taong hindi pa niya nakikita noon. Gayunpaman, palagi siyang pinapagalitan ni Silva ng walang awa. Sa pagkakataong ito, syempre, ay walang pagbubukod. Umupo si Silva sa main seat at tumango. Nang hindi hinihingi ang opinyon ni Hogan, sinabi niya sa miyembro ng pamilya Larsen sa ibaba, bantayan si Cynthia. Kung may nangyaring masama, pananagutan kita. Oo, Patriarch. Mabilis na tumango ang miyembro ng pamilya Larsen at magalang na tumugon. Sa puntong ito, sumimangot si Silva at tinanong si Hogan sa tabi niya, Hogan, ano sa palagay mo? Hindi nangahas si Hogan na magsalita ng kahit ano. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sa wakas ay sinabi na walang magawa, sasama ako sa iyong desisyon. Tumango si Silva at ngumiti ng may kasiyahan. Tulad ng alam ng lahat, ang sangay ni Hogan ay mahina at hindi kailanman maaaring magbigay ng anumang paggalang. Sa gilid, ngumiti din ang pangalawa at pangatlong master ng pamilya Larsen at sinabing, Hogan, alam namin na nagagalit ka, pero hindi mo talaga masisisi si Silva para dito. Maraming pagbabago ang mangyayari sa susunod na 10 taon, at ang pamilya Larsen ay dapat kumuha ng malakas na suporta upang mabuhay sa magulong mundong ito. Tama na yan. Ginagawa ito ni Silva para sa kapakanan ng pamilya Larsen. Ang pagpapakasal ni Cynthia sa pamilya Berry sa ngalan ng pamilya Larsen ay isang pagkakataon para sa kanya na umangat sa tuktok. Mamumuhay siya ng marangyang buhay sa hinaharap. Dapat masaya ka. Nang marinig ang kabalintunaan sa mga salita ng 2 taong ito, galit na ikinuyom ni Hogan ang kanyang mga kamao. He faked a laugh and said, tama ang sinabi mo, naiintindihan ko. May iba pa akong dapat asikasuhin, kaya aalis na ako. Sa sinabi nito, umalis si Hogan. Kabanata 2765. Pagkaalis ni Hogan, tumikim sina Zane Larsen at Nash Larsen at sinabing, si Hogan ay dapat galit pa rin sa atin. Kumunat ang noo ni Silva at sinabing, huwag mo siyang pansinin at siguraduhin mo lang na handa na ang mga bagay-bagay. Pagkalipas ng 2 araw, dapat na magpakasal si Cynthia sa pamilyang Berry sa estilo. Oo, Silva. Tumango naman sina Zane at Nash bilang sagot. Ang pagpupulong ay ipinagpaliban. Sa sandaling ito, sa paligid ng ika-4 na sangay ng pamilya Larsen, isang maliit na vilya ang mahigpit na binabantayan ng mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit. Tumayo si Hogan sa harap ng vilya at itinaas ang kanyang mga mata para tingnan ang vilya. Ngumiti siya sa mga bodyguard na nagbabantay sa pinto at sinabing, gusto kong makita ang aking anak na babae. Gayunpaman, lumapit ang mga bodyguard para pigilan si Hogan at sinabing, 4th Master, pasensya na. Ang Patriarch ay nagutos na kung walang tanda ng kanyang Patriarch, walang sino man ang pinapayagang lumapit sa vilya na ito. Nang marinig iyon, namula ang mukha ni Hogan sa galit habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Masyadong malayo ito. Gayunpaman, walang pagpipilian si Hogan.
Matagal siyang nakatayo sa pintuan bago siya tumalikod at umalis. Sa sandaling ito, sa bintana sa ikalawang palapag ng villa, isang babaeng may mapanglo na mukha at malungkot na ekspresyon ang nakamasid sa pag-alis ni Hogan na may luha sa kanyang mga mata. Mahina niyang sinabi, "Tay, iligtas mo ako. Ayokong magpakasal." Gayunpaman, siya lamang ang nakakarinig ng kanyang boses dahil alam ni Cynthia na ang kanyang kapalaran ay itinakda sa bato. Siya ay tulad ng isang buhay na zombie sa buong oras na ito. Ang kanyang buhay ay ganap na nasa kamay ng iba. 3 araw na siyang nag-hunger strike. Nanghihina siya at pagod na pagod. Gusto niyang lumaban, ngunit alam ni Cynthia na kahit gaano pa siya kahirap lumaban, wala itong saysay. Pagkalipas ng 2 araw, mapipilitin siyang magpakasal sa pamilyang Berry. Bang! Biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Narinig ang boses ng isang mahigpit na nasa katanghaliang gulang na babae, "Third young miss, oras na para kumain." Sa pintuan, pumasok ang isang medyo may edad na babae na may malamig na mukha na may dalang tray ng hapunan. Tumalikod si Cynthia at ibinagsak ang pagkain. Tinuro niya ang pinto at sumigaw, "Lumabas ka. Hindi ako kakain nito. Kahit mamatay ako sa gutom, hindi ako kakain ng kahit ano mula sa pamilya Larsen." Nang marinig iyon, galit na galit ang babae at pinagalitan, "Hoy, third young miss, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Talaga bang iniisip mo ang iyong sarili bilang isang binibini ng pamilya Larsen? Illegitimate child ka lang ng 4th branch family na walang status." Habang nagmumura, lumingon ang babae at dumura, Kahit na ang isang sawi ay nais na ilagay sa ere. Anong biro? Wala akong pakialam kung kumain ka o hindi. Mas maganda kung mamatay ka na." Pagkasabi niyo na'y umalis na ang babae at sinara ng malakas ang pinto kasunod ang kalampag ng mga tanikala. Para hindi makatakas si Cynthia, binantayan ng lahat ng pasukan at labasan. Ang mga pinto at bintana ay pinalitan ng bakal. Upang maiwasang magpakamatay si Cynthia, lahat ng kasangkapan sa silid ay walang matulis na gilid, at walang mga kagamitan para sa kanyang pagpapakamatay. Bumagsak si Cynthia sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Niyakap niya ang kanyang balingkinitan at malambot na mga tuhod na nakakunot sa sakit. Nakakalungkot at nakakaawa ang babae. Isang babaeng hindi kayang utusan ang kanyang kapalaran sa wakas ay naging biktima ng isang mayamang pamilya. "Philip, pupunta ka at ililigtas mo ako, tama?" Saglit na umiyak si Cynthia, at punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng lamig sa buong paligid. Lahat ng pag-asa niya ay nakapin na sa sulat na iyon. Iyon lang ang ipinadala niya para humingi ng tulong. Maya-maya, muling tumunog ang mga kadena sa pinto. Biglang nagangat ng ulo si Cynthia at tumingin ng may pag-asa, ngunit ang mukha ng taong pumasok ay pamilyar at naiinis sa kanya. "Oy, Cynthia, umiiyak ka pa rin ba? Ayokong sumbatan ka, but marriage is a good thing, so bakit ka umiiyak?" Ang nagsalita ay isang magandang babae na kasing edad lang ni Cynthia. Marangya ang suot niya na may poise at demeanor ng isang binibini. Si Zinnie Laren ay ang bunsong anak na babae ni Zane, ang pangalawang sangay ng pamilya Larsen. Mayabang at dominante, siya ay isang tipikal na mayamang binibini na may maliit at mapang-akit na ugali. Nang makita siyang pumasok, pinunasan ni Cynthia ang kanyang mga luha, bumangon, at mahinang sinabi, "Ano ang gusto mo?" Lumapit si Zinnia, nag-cross arms, at tumingin kay Cynthia Haulili. Smack! Sinampal niya si Cynthia at sumigaw, "How dare you look at me like that? Walang karapatan ng illegitimate na anak ng pang-apat na asawa na tingnan ako ng ganyan." Kabanata 2766. Smack! Saktong dama po ang sampal na ito sa mukha ni Cynthia. Namula agad ang pisngi ni Cynthia na may kitang-kitang marka. Puno ng galit ang maganda niyang mga mata, ngunit nakatitig lang siya kay Zinnia nang walang salita. Si Zinnia ang bunsong anak ni Zane, ang paboritong anak na babae. Kahit anong gawin ni Zinnia sa pamilya Larsen, walang maglalakas loob na magsalita. Siya ay isang binibini na ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig, napakayabang at dominanti. Maraming katulong sa pamilya Larsen ang napilayan ni Zinnia sa kanyang galit. Nang makita niyang nakatitig si Cynthia sa kanya sa sandaling ito, sinampal siya ulit ni Zinnia at sumigaw, "How dare you stare at me? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Tignan natin kung paano mo ako muling titigan." Smack! Gayunpaman, naputol ang sampal ni Zinnia. Ang maselang brasong nakataas sa ere ay hinawakan ni Cynthia. Kinilig si Zinnia, hindi inaasahan na lalaban man lang si Cynthia. "How dare you fight back?" Gulat na bulalas ni Zinnia. Itinulak ni Cynthia ang braso ni Zinnia at napaatras ang huli, hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. "Zinnia, huwag kang masyadong lumayo. In terms of seniority, ako ang nakatatandang kapatid mo." Malamig na sabi ni Cynthia na puno ng luha at galit ang mga mata. Ito ang unang beses niyang lumaban. Noon,
Kahit gaano siya pinahiya, binugbog, o pinagagalitan ni Zinnia, tiniis niya ito. Gayunpaman, ngayon ay iba. Si Cynthia ay nasa sobrang sama ng loob at puno ng hinanakit. Napatitig si Zinnia kay Cynthia na puno ng pagtataka. Tinuro niya ang ilong niya at sumigaw ng mariin, Cynthia, nababaliw ka na ba? How dare you sumigaw sa akin? Ang isang illegitimate child na tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging kapatid ko. Ang pamilya Larsen ay walang katulad mo. Isa ka lang wild brat na iniuwi ni fourth uncle sa labas. Sa tingin mo ba ay miyembro ka ng pamilya Larsen dahil lang sa pagpasok mo sa pinto? Ikaw at ang mura mong ina ay may parehong cell***30 nature sa iyong mga buto. Habang nagmumura ay itinaas ni Zinnia ang braso sa galit at gustong ulitin si Cynthia. Smack! Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Gayunpaman, hindi sampal ni Zinnia ang damapo sa mukha ni Cynthia kundi ang huli ang sumampal kay Zinnia, ang layaw, mayabang, at dominanteng mayamang binibini. Kabanata 2767. Sa isang iglap, natigilan si Zinnia. Hinawakan niya ang nag-aapoy niyang pisngi, hindi makapaniwalang tumingin kay Cynthia, at sumigaw, How dare you hit me? Malamig na pinandilatan ni Cynthia si Zinnia at sinabing, Zinnia, huwag kang masyadong lumayo. Ang sampal na iyon ay para sa kawalan mo ng respeto sa akin at sa aking ina. Kung maglakas loob kang bastyusin muli ang aking ina, hinding-hindi na kita pakakawalan. Hindi mo ako bibitawan. Haha, kakatawa. Dahil sa ginawa mo ngayon, makakakuha ako ng taong bubugbog sa iyo hanggang mamatay ngayon din. Sumigaw si Zinnia, mga lalaki, pumasok ka dito. Bang! Itinulak ang pinto ng kwarto at pumasok ang dalawang malalaking lalaki na nakaitim na suit. Sila ang mga personal na bodyguard ni Zinnia. Magalang silang tumayo sa likuran niya at sinabing, Young miss, ano ang mga order mo? Tinuro ni Zinnia si Cynthia at sumigaw ng marahas, give her a good slapping. Naglakas loob siyang suntukin ako. Tingnan natin kung mas makapal ang balat sa mukha niya o mas malakas ang mga tauhan ko. Oo. Nang marinig ang utos, humakbang ang dalawang bodyguard. Hinawakan ng isa si Cynthia mula sa likod at ang isa naman ay umakbay sa kanya. With an emotionless face, itinaas niya ang kamay niya at sinampal siya. Ang sampal na ito ay humugot ng dugo kay Cynthia. Ngumiti ng masama si Zinnia, pinag-cross ang kanyang mga braso sa dibdib na para bang nanunood ng magandang palabas, at sinabing, babayaran kita ng 10 ulit sa pangahas na hampasin mo ako. Patuloy siyang sampelan hanggang sa humingi ng tawad at humingi ng awa. Smack! Smack! Malakas na sampal ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Gayunpaman, inis na inirapan lang ni Cynthia si Zinnia. Dumudugo siya sa gilid ng kanyang bibig ngunit wala siyang balak na humingi ng awa. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Napatitig si Zinnia sa matatag na anyo ni Cynthia at galit na galit. Bugbugin mo ako hanggang mamatay kung gusto mo. Niluwa ni Cynthia ang isang subo ng dugo sa mukha ni Zinnia. Halos mabaliw si Zinnia. Tinuro niya si Cynthia at tumili, arg. Sampelan mo siya. Talunin siya hanggang mamatay. Tawa ng tawa si Cynthia, puno ng puot ang mga mata. Tumigil ka nga dyan. Sa oras na ito, biglang sumugod ang isang lalaki at galit na sumigaw. Lumingon ang mga bodyguard at nakita ang pangalawang amo. Agad silang umatras sa takot, ibinaba ang kanilang mga ulo, at sinabing, Second Master. Nang makita ni Zinnia ang kanyang ama, agad na sumugod si Zinnia sa mga bisig ni Zane at sinabing, Tay, tingnan mo, ang B** na iyon ay naglakas loob na saktan ako. Namamaga lahat ng mukha ko. Kailangan mong manindigan para sa akin. Tiningnan ni Zane ang marka ng sampal sa mukha ni Zinnia bago niya sinulyapan si Cynthia na punong-puno ng dugo ang bibig sa mga sandaling iyon. Kumunat ang noo niya at sinabing, preposterous. Hindi mo ba alam na ikakasal na siya sa pamilya Berry sa loob ng 2 araw? Kung nakita nila siyang binugbog ng ganito at hindi nasisiyahan, ano ang dapat nating gawin? Nang marinig ito, medyo natarante si Zinnia at bumulong, Tay, bakit mo ako pinapagalitan ngayon? Siya ang nagsimula nito. Malamig na singgal ni Zane. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang bunsong anak na babae. Lumabas kayong lahat, sigaw ni Zane. Kung hindi dahil sa katayuan ngayon ni Cynthia, hindi mapipigilan ni Zane ang kanyang anak. Inis na tinadyakan ni Zinnia ang paa niya bago siya umalis. Nanghina ang mga tuhod ni Cynthia habang nakadapa sa lupa. Natawa siya sa sarili, pinunasan ang kanyang dugo, at sinabing, Tito Zane, bakit ka nandito? Inilagay ni Zane ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at malungkot na sinabing, Cynthia, ipinapayo ko sa iyo na talikuran ang iyong hindi makatutuhanang mga ideya. Sa loob ng 2 araw, ikakasal ka sa pamilyang Berry. Sa ganoong paraan, maaalis mo rin ang iyong pagkakakilanlan bilang anak sa labas ng pamilya Larsen.
Kahit na magiging concubine ka kapag pumasok ka sa Berry household, dapat mong tandaan na isa kang Larsen, patay o buhay. Ano man ang mangyari, dapat mong tandaan na itaguyod ang dignidad ng pamilya Larsen. Pagdating mo sa sambahayan ng Berry, dapat mong sikaping pasayahin si Young Master Berry, makuha ang kanyang pabor, at tulungan siya sa pamilya Larsen. Naiintindihan mo ba? Haha, malungkot na tumawa si Cynthia at sinabing, Tito Zane, sa palagay mo, kasangkapan ba ako para pasayahin ang Young Master ng pamilya Berry? Malamig na sumangot si Zane at sinabing, tama. Dahil mayroon kang dugo ng isang Larsen na dumadaloy sa iyong katawan, ito ang iyong obligasyon. Isang bagay na dapat gawin ng isang babaeng katulad mo na bumalik mula sa labas. Hahaha. Malungkot na tumawa si Cynthia, pasuray-suray na tumayo, seryosong tumingin kay Zane, at sinabing, Tito Zane, naiintindihan ko. Salamat sa iyong paalala. Kapag ikinasal na ako sa pamilyang Berry, sisiguraduhin kong ibabalik ko ang pabor sa pamilya Larsen. Nang makita ang mga mata ni Cynthia sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng lamig si Zane sa kanyang puso habang sumisigaw, huwag mong isipin na gamitin ang pamilyang Berry para maghayganti sa pamilya Larsen. Wala ka pang karapatang gawin yun. Kabanata 2768. Ang pananalita ay parang hatol mula sa langit na nagwasak sa huling pag-asa ni Cynthia. Tumalikod si Zane para umalis at malamig na sinabi sa bodyguard na nasa pintuan, bantayan mo siyang mabuti. Sa pagmamasid sa pag-alis ni Zane, hindi na nakapagpigil si Cynthia at dahan-daang bumagsak sa lupa. Pagkatapos, nakatitig siya sa sahig na walang laman, humihikbi sa katahimikan. Sa wakas, lumakas ang boses niya at naging sigaw ng dalamhati na umalingaw-ngaw sa buong villa. Ang mga bodyguard sa labas ng pinto ay umiling nang walang magawa sa sandaling ito at sinabing may buntong hininga, nakakaawa. Makalipas ang kalahating araw, may pumasok ulit na maid na may dalang pagkain. Young miss, kumain ka muna. Kung magpapatuloy ito, hindi ito kakayanin ng iyong katawan. 20 years old pa lang ang maid at personal maid ni Cynthia. Nag-aalala si Zane na baka mag-collapse si Cynthia dahil sa kanyang hunger strike, kaya naman hiniling niya sa personal na kasambahay ni Cynthia na subukang kumbansihin siya. Nang makita ang katulong na pumasok, hinawakan ni Cynthia ang kanyang maselang braso at tinanong, Ruth, naihatid na ba ang sulat? May balita na ba? Kailan darating si Philip? Malungkot na umiling si Ruth at sinabing, Young miss, hiniling ko sa isang tao na magpadala ng sulat, ngunit ang pamilya Larsen ay naka-lockdown ngayon. Walang balitang pinapayagang pumasok. Natatakot ako. Nang marinig ito, nawala ang huling pag-asa ni Cynthia. Bumagsak ang mga braso niya habang nanlalabo ang mga mata. Nang makita ang hitsura ni Cynthia, puno ng luha ang mga mata ni Ruth. She persuaded, Young miss, kumain ka na. Masyado kang haggard, nakikiusap ako sayo. Sa tingin ko hindi naman masamang magpakasal ka sa pamilya Berry. At least hindi mo kailangang mabuli dito. Young miss, please, kumain ka na. Tawa ng tawa si Cynthia at sinabing, masarap ba magpakasal? Hindi ba ako mabubuli? Pupunta ako doon bilang isang babae. Bakit napaka-miserable ng kapalaran ko? Bakit ganito ang pakikitungo sa akin ng Diyos? Bakit hindi ko makontrol ang buhay ko? Umiyak din si Ruth. Young miss, huwag mong sabihin iyan. Pagkaraan ng ilang sandali ay pinahid ni Cynthia ang kanyang mga luha. Nakangiting parang may naisip siyang sinabi, Ruth, gusto kong kumain. Dahil hindi ko kayang ipaglaban, dapat tanggapin ko na lang. Gayunpaman, hindi alam ni Ruth na nakapagdesisyon na si Cynthia. Tuwang-tuwa si Ruth sa narinig at mabilis na dinala ang pagkain. Young miss, buti na pag-isipan mong mabuti. Huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa iyong sarili. Yan ang laging sinasabi sa akin ng nanay ko. Ikaw ang magiging batang madam ng pamilya Berry sa hinaharap. Ito ay isang napakakakit-akit na pamagat. Ngumiti si Cynthia, ngunit tumulo ang luha sa kanyang pagkain. May bakas ng hindi mahahalata na kalungkutan sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Makalipas ang kalahating oras, umalis na si Ruth. Paglakad niya papunta sa pinto ng villa, naghihintay doon si Zane. Malamig niyang tanong, kumain ba siya? Nahihiyang ibinaba ni Ruth ang kanyang ulo at sumagot, Second Master, kumain na si Young Miss. Sinabi niya na naisip niya ang mga bagay-bagay at handa na siyang magpakasal. Nang marinig iyon, ngumiti si Zane at sinabing, very good. Tapos, umalis na siya. Kabanata 2769. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng pang-apat na sangay ng pamilya Larsen, walang tigil ang pagtakbo ni Hogan pataas at pababa. Isang magandang babae ang nakaupo sa sofa sa gilid, nakatingin sa kanyang bagong gawang manicure. Sabi niya, Guro, pataas-baba ka sa buong panahon. Nahihilo ako. Nang marinig iyon, tumigil si Hogan.
Tiningnan niya ang mapanghusgang babae at nagtanong, magpapakasal na si Cynthia sa pamilya Berry sa loob ng 2 araw. Paano ako hindi mag-aalala? Malamig na bumantong hininga ang magandang babae at sinabing, Guro, bakit mo pinapahalagahan ang babaeng iyon? It's her blessing na magpakasal sa Berry family. Sinasabi ko na dapat mong iwasan ito. Ito ang desisyon ng iyong panganay na kapatid. Kung magsalita ka para sa babaeng iyon, masasaktan mo siya. Ang aming pang-apat na sangay ay palaging mahina. Kung sasaktan mo siya, ang kahihinatnan ay mapapahamak. Nang marinig iyon, napangiwi si Hogan at sinabing, kung ano man iyon, anak ko si Cynthia. Wala ba akong masasabi sa kasal ng anak ko? Nang marinig iyon, sinabi ng magandang babae, anak. Ipinanganak siya ng babaeng iyon. Bakit masyado kang nagmamalasakit sa kanya? Nagalit ang magandang babae. Mas nag-aalala si Hogan sa babaeng iyon kaysa sa kanyang anak. Nang marinig iyon, sinabi ni Hogan, ano ang sinasabi mo? Ipinanganak ng babaeng iyon ang aking anak. Bakit mo ako sinisigawan? Sisigawan mo si kuya kung kailangan mo. Ganting sagot ng magandang babae. Natahimik si Hogan at umupo sa sofa. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang magandang babae ay nagsabi, Guro, sa palagay ko ay hindi mo na dapat alalahanin ang bagay na ito. Things will turn out for the best kahit napakasalan ni Cynthia ang Berry family, it can't be worse than her being in the Larson family, right? Pagkaraan ng 2 araw, ang Larson Manor ay pinalamutian ng marangal ng mga pulang carpet na sakop ng libu-libong metro. Ang tema ng kasal ay kombinasyon ng parehong moderno at klasikong mga estilo. Sa wedding arrangement lang, 10-10 milyon na raw ang ginastos ng pamilya Larson. Ang Larson Manor ay isang dagat ng pula at rosas na rosas. Ang paradahan sa labas ng manor ay puno na ng iba't ibang mamahaling sasakyan, lahat ay pag-aari ng mga kilalang tao sa Fernvale. Bumaba sila sa mga sasakyan at naglakad sa red carpet para magbigay ng kanilang pagbati. Ang buong Larson Manor ay nahuhulog sa isang maligaya na kapaligiran. Dumating ang walang katapusang daloy ng mga kilalang bisita. Si Silva Larson, ang pinuno ng pamilya Larson, at ang pinuno ng ikalawa at ikatlong sangay ay bumati sa mga kilalang panauhin sa pintuan. Para sa ika-4 na master, sinabihan si Hogan na manatili sa panloob na bulwagan. Hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong makilala ang mga kilalang bisita. Sa gitna ng masasayang tawanan, napapaligiran si Cynthia ng mga nangungunang makeup artist na nagme-makeup sa villa. Nakasuot na siya ng puting Elizabethan wedding dress, mukhang napakaranggal at eleganteng. Nalantad ang liit ng likod at braso niya. Masayang sinabi ni Ruth sa tabi niya, Young miss, you look so beautiful. Walang pakialam ang mukha ni Cynthia habang nakatingin sa malaferyang babae sa salamin. Siya iyon ngunit hindi siya pamilyar. Sa pagbabago ng mindset, tila iba ang lahat. Young miss, may 1 oras pa bago dumating ang mga tao mula sa pamilya Berry. Nang makita ang mahinang loob ni Cynthia sa sandaling ito, pinaalalahanan siya ni Ruth. Pilit nang umiti si Cynthia at sinabing, alam ko. Pagkatapos, tumingin siya sa bintana sa masayang pulutong. Mukhang may hinihintay siya. Samantala, isang private jet ang lumapag sa Fernvale Airport. Bumaba ng eroplano si Philip na nakasuot ng navy blue na suit, salaming pang-araw, at mamahaling Italian leather na sapatos. Sa likod niya, sumunod si Fennel at ang iba pa, lahat nakabihis. Fernvale, nandito na ako. Pamilya Larson, narito ako. Kabanata 2770. Ito dapat ang unang pagbisita ni Philip sa Fernvale mula nang ma-accident ang kanyang ina at ang pag-alis ng pamilya Larson sa mainland. Pagkababa ng eroplano at paglalakad palabas ng airport, isang hilera ng mga mamahaling Maybach ang naghihintay sa pintuan. Ang mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit ay magalang na nakatayo sa mga pintuan ng kotse, naghihintay na makapasok si Philip at ang iba pa sa mga kotse. Ang hitsura na ito ay agad na nakaakit ng mga manunood at pagkuha ng larawan. Pagkasakay sa kotse, sinabi ni Philip sa driver, sa pamilya Larson. Ayaw patagilan ni Philip. Marami siyang tanong para sa pamilya Larson. Nagtungo ang convoy sa pamilya Larson. Sa sandaling ito, sa Larson Manor, ang malaking damuhan ay puno ng mga kilalang tao mula sa Fernvale na nasa sabik na nag-uusap ng isang bagay. Ang binibini mula sa ika-4 na sangay ng pamilya Larson ay talagang mapalad na napangasawa ang pamilya Berry bilang isang babae. Oo naman. Nabalitaan ko na si Cynthia Larson ay isang illegitimate child na ibinalik ni Hogan. Ang kanyang ina ay nasa linya ng trabaho, kaya ang kanyang katayuan sa pamilya Larson ay napakababa. Hindi ba ito totoong buhay na Cinderella story? Kung ganoon, hindi masama ang pamilya Larson. Sa ganoong kalaking kasal, dapat makontento na si Cynthia. Walang humpay ang usapan ng karamihan. Narinig ni Zane at ng iba pa ang ilang mga sinabi kaya napangiwi sila. Gayunpaman, wala silang sinabi.
Pagkatapos ng araw na ito, ang pamilya Larsen ay magkakaroon ng mas kaunting kahihiyan na dapat alalahanin. Sa sandaling ito, si Silva ang nangunguna sa open-air wedding banquet, nakikipag-chat sa ilang maharlika ng Fernvale. Lumapit ang isang katulong at bumulong sa tenga ni Silva, "Patriarch, hinihiling ni Miss Cynthia na makita ka." Nakasimangot si Silva habang hawak ang isang wine glass sa kamay. Tinaas niya ang kanyang kilay, bahagyang tumango, at sinabi sa mga taong nasa harapan niya, "Lahat, may kailangan akong harapin. Babalik ako mamaya." Tumango sila bilang tugon. Sinenyasan ni Silva sina Zayn at Nash na samahan ang mga prominenteng figure na ito bago siya tumalikod at umalis sa wedding banquet hall, dumiretso sa maliit na villa. Sa pintuan, tinanong ni Silva ang ilang katulong na nakaluhod sa lupa, kumusta ang paghahanda. Ilang katulong ang sumagot ng may paggalang, "Patriarch, malapit na silang matapos." Nang marinig iyon, tumango si Silva at pumasok sa silid. Umupo si Cynthia sa harap ng aparador at tiningnan ang refleksyon ni Silva sa salamin habang nakatayo sa pintuan. Tumayo siya, tumalikod, bahagyang yumuko kay Silva, at sinabing, "Tito Silva." Tumango si Silva at nakangiting sinabi, "As expected of a woman from the Larsen family." "Ang ganda mo, Cynthia, ngayon ang iyong malaking araw. Dapat masaya ka." Pilit nang umiti si Cynthia at sinabing, "Tito Silva, alam nating dalawa ang nangyayari, kaya tigilan na natin ang mga pagpapanggap. Hiniling kong makita ka dahil gusto kong pag-usapan ang isang kondisyon sa iyo." "Isang kondisyon?" Nang marinig iyon, sumimangot si Silva at malamig na nagtanong, "Anong kondisyon?" Sabi ni Cynthia, "Handa akong magpakasal sa pamilyang Berry at tulungan kang kumonekta sa kanila. Bilang kapalit, umaasa ako na pagkatapos kong umalis, maaari mong pagbutihin ang aking ama at hayaan siyang pamahalaan ang ilang mga negosyo ng pamilya Larsen. Gayon din, umaasa ako na ang labi ng aking ina ay maibabalik sa pamilya Larsen." Nang marinig iyon, malamig na sinabi ni Silva, "Cynthia, alam mo ba ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba may karapatan kang makipag-ayos sa akin?" Itinaas ni Cynthia ang kanyang ulo na may mahinang pagngisi at sinabing, "Sa tingin ko ay mayroon ako ngayon." Kabanata 2771. Ang maikling pangungusap na iyon ay ikinagalit ni Silva. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumango si Silva at sinabing, "Okay, I give you my promise. Tandaan mo ito, kung maglakas loob kang gumawa ng anuman sa pamilya Larsen, hindi kita pababayaan ng tatay mo." Pagkasabi nun ay tumalikod na si Silva at lumabas ng kwarto. Malamig niyang sinabi sa katulong sa pintuan, "Bilasan mo at maghanda." Napatingin si Cynthia sa papaalis na pag-alis ni Silva, at nawala ang lamig sa mukha niya. Nag-act lang siya ngayon. Sa totoo lang sobrang kaba ang nararamdaman niya sa loob. Pagkatapos ng lahat, si Silva ang pinuno ng pamilya Larsen at isang walang awa na tao. Pagkaalis ni Silva, muling nagpakita si Zinnia. Pumasok siya sa kwarto at sinulyapan si Cynthia na napakaganda ng suot. Bakas ang selos at puot sa gilid ng kanyang mga mata. She said mockingly, "Cynthia, congratulations sa pagpapakasal, and it's the Berry family too." "Oh, ngunit ito ay upang maging isang babae. Ito ay hindi na masama, bagaman. Ito ay medyo angkop para sa iyong pagkakakilanlan. Kung tutuusin, ipinanganak ka sa kaiyahiyang babaeng iyon." Nang marinig ito, nakaramdam ng lamig sa mga mata ni Cynthia habang nakatitig kay Zinnia. Itinuro niya ang pinto at sinabing, "Get lost. Kung ayaw mong mabugbog ako, umalis ka kaagad." Nang marinig ito, tinadyakan ni Zinnia ang kanyang paa, galit na itinuro ang ilong ni Cynthia, at pinagalitan, "Cynthia, huwag mong isipin na kaya mong magpahangin dahil lang sa ikakasal ka sa pamilyang Berry. Sa palagay ko, palagi kang magiging anak sa labas at *T. Isang malamig na singhot. Lumabas ng kwarto si Zinnia. Gayunpaman, nang lumakad siya sa pintuan, malamig niyang sinabi sa isang katulong na nakatayo sa harap niya, "Handa na ba ang bagay?" Napangisi ang dalaga na inilabas sa kanyang bulsa ang isang dagwang basahan na manika na natatakpan ng mga pilak na karayom at may nakasulat na petsa ng kapanganakan ni Stanley Berry. Sinabi niya, "Miss Zinnia, handa na ang lahat." Tiningnan ni Zinnia ang dagwang basahan na manika at nakaramdam ng kaunting kilabot. Sinenyasan niya ang kasambahay na lumayo at sinabing nakangising, "Cynthia Larsen, tingnan natin kung paano mo iiwanan ang pamilya Larsen sa pagkakataong ito." With that said, kinindatan ni Zinnia ang kasambahay. Nakuha ng maid ang signal at mabilis na pumasok. Inilagay niya ang manika sa mga red along pangkasal ni Cynthia. Bago umalis ang nobya, ang lalaking ikakasal ay gagawa ng talaan ng kanyang mga regalo sa kasal. Ganito ang practice sa Fernvale. Ngumisi si Zinnia at umalis sa maliit na villa. Hindi nagtagal, dumating ang convoy ng mga wedding car sa labas ng Larsen Manor. Ang lahat ng Bentley ay pinamunuan ng isang Rolls-Royce Wraith. May isang bouquet ng bulaklak sa hood ng sasakyan.
Nang huminto ang convoy sa entrance ng Larsen Manor, lahat ng mga kilalang bisita ay mabilis ding nagtipon-tipon at hinintay ang pagpasok ng pamilya Berry. Si Silva, Zane, at Nash ay naghihintay na sa pinto. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng Rolls-Royce na nangunguna at lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-white tuxedo. Pagbaba niya ng sasakyan ay bahagyang yumuko siya sa tatlong amo ng pamilya Larsen. Sabi niya, "Hello, gentleman." Pagkatapos, ikinawi niya ang kanyang kamay at sinenyasan ang convoy sa likod na ibaba ang mga regalo sa kasal. Inilipat ang bawat kahon sa Larsen Manor. Ang eksenang ito ay nagpasindak sa lahat ng mga bisitang naruroon. Masyadong maluho ang pamilyang Berry. Ang presyo lang ng bride lang ay $88,888,000. Puno ng ngiti si Silva habang sinenyasan ang mga katulong sa likuran niya at sinabing, ilabas ang mga regalo sa kasal. Kaagad pagkatapos, ang mga regalo sa kasal na inihanda ng pamilya Larsen ay inilabas at inilagay sa pintuan. Bahagyang yumuko din ang medyo may edad na lalaki at tumango. Sinenyasan niya ang katulong sa likuran niya at sinabi, "I record." Pagkatapos, naging abala ang katulong sa pagre-record ng mga regalo. Kabanata 2772. Sa pagtingin sa katulong na abala sa mga regalo sa kasal, ang mayordomo ng pamilya Berry ay tumingin sa tatlong amo ng pamilya Larsen na nakangiti. Tahimik ding naghihintay si Silva at ang dalawa pang magkakapatid na may maayang ngiti sa kanilang mga mukha. Nang i-announce ang listahan ng regalo, nalaglag din ang panga ng mga bisita. Ang mga regalo sa kasal ng pamilya Larsen ay hindi simple. Talagang lumabas silang lahat. Butler Berry, tapos na ang inventaryo. Walang problema. Isang katulong na namamahala sa mga talaan ang lumapit sa sandaling ito. Tumango ang mayordomo bago niya sinabi kay Silva, "Patriarch Larsen, maaari na nating kunin ang nobya." Nang marinig ito, ngumiti si Silva, gumawa ng mapang-akit na kilos, at sinabing, "Butler Berry, mangyaring pumunta dito." Malapit nang lumabas ang nobya. Tumango si Butler Berry at naglakad sa main entrance papunta sa open-air wedding banquet venue kasama ang dalawang team na may 8 attendant. Samantala, sinundan din ni Cynthia at ng kanyang mga tao ang dalaga palabas ng villa at pumunta sa open-air wedding banquet venue. Sa isang purong puting damit pangkasal, si Cynthia ay mukhang isang marangal na sisni. Sa kanyang makatarungang leeg, nakalabas na likod, matikas na kurba ng katawan, at maselang mukha, para siyang isang diwata na nagpalunok sa lahat ng lalaking naruroon. Hindi nila maiwasang humanga sa kanya. Ang ganda. Napakaganda ng dalagang ito mula sa ika-4 na sangay ng pamilya Larsen. Sino ba nagsabing pangit siya? Kung alam ko lang na napakagandang diwata niya, hiniling ko na sana ang kamay niya sa kasal. Ang batang master ng Berry ay napakapalad na magkaroon ng isang magandang babae bilang kanyang asawa. Sa loob ng ilang panahon, walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga papuri sa bulwagan ng piging ng kasal. Parang nagbingi-bingihan si Cynthia sa lahat. Para siyang zombie na naglalakad habang sinusundan ang dalawang maid, dahan-daang naglalakad papunta sa venue. Ngumiti si Silva at bahagyang tumango. Hanggat ikinasal si Cynthia, magiging kumpleto ang kasalang politikal sa pagitan ng pamilya Larsen at Berry. Sa hinaharap, magkakaroon ng isa pang solidong suporta ang pamilya Larsen. Nakatayo si Zinnie sa gitna ng karamihan ng Larsen na may panunuya. Nang marinig ang mga papuri ni Cynthia mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, labis siyang nalungkot. Ang anak ng isang singing entertainer ay isang murang babae. Isa itong kahihiyan sa pamilya Larsen. Maraming juniors ng pamilya Larsen ang nakatayo sa paligid niya. Sa sandaling ito, ang panganay na anak ni Silva, si Whit Larsen, ang pinakamalakas na kalaban para sa magiging pinuno ng pamilya Larsen, ay sumulyap kay Zinnie at sinabing, "Mukhang napakalungkot mo." Napangisi si Zinnie at sinabing, illegitimate child lang siya at kahihiyan ng pamilya Larsen. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya pinakasalan ni Uncle Silva sa sobrang saya. Ngumiti si Whit at sinabing, kasi ang kabilang party ay ang pamilyang Berry. Dapat natin silang bigyan ng sapat na paggalang. Isa pa, ipaalala ko sa iyo na mula ngayon, si Cynthia Larsen ay hindi na isang anak sa labas kundi anak ng ika-4 na sangay. Kung hahayaan mong madulas muli ang iyong dila, tiyak na parurusahan ka ng aking ama. Nagpout si Zinnie, nakaramdam ng galit. Tama iyon. For the sake of equal status, simula ngayon, hindi na magiging illegitimate child si Cynthia. Opisyal siyang papasok sa pagpapatala ng pamilya Larsen bilang anak ng ika-4 na sangay ng pamilya Larsen. Kabanata 2773. Kung may lumabas na balita na ikinasal ang pamilya Larsen sa isang illegitimate na anak sa pamilya Berry, magiging kahihiyan ito sa pamilya Larsen at masaktan ang pamilya Berry. Zinnie, huwag kang magalit. Dahil ikakasal na si Cynthia, hindi mo na siya makikita sa hinaharap.
Sa gilid, natatawang sabi ng kapatid ni Zinnia at ng pangalawang anak ni Zayn na si Hansen Larsen. Napabuntong hininga si Zinnia at sinabing, Hansen, masama lang ang pakiramdam ko. Ngumiti si Hansen, umiling, at sinabing, basta tiisin mo. Pagkatapos ng araw na ito, magiging maayos ang lahat. With that said, bumalik ang mata ng lahat kay Cynthia. Sa sandaling ito, tumayo si Cynthia sa harap ni Silva, at hinawakan niya ang kamay nito. Pinunasan pa niya ang ilang luha at sinabing, Cynthia, pagdating mo sa pamilya Berry, pagsilbihan mong mabuti ang asawa mo. At kailangan mong makinig sa kanila. Makatitiyak ka na magiging maayos ang lahat sa bahay. Napatingin si Cynthia kay Silva na hindi niya ama kundi tiyuhin niya na walang ngiti sa labi. Lumingalinge siya sa paligid at nakita niya ang kanyang ama, si Hogan Larsen, na nakatayo sa di kalayuan na nakatingin sa kanya na may luhang mga mata. Kahit na ang kanyang anak na babae ay ikakasal, hindi niya maibigay ang kamay nito sa kasal. Ito ang dignidad ng isang Larsen. Ngumiti din ang mayordomo ng pamilya Berry at sinabi sa sandaling ito, Bride, please get in the car. Biglang tumakbo ang isang utusan ng pamilya Berry mula sa malayo. Ang katulong ang nagtala ng mga regalo sa kasal noon. Sa sandaling ito, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha, at tila may hawak sa kanyang kamay. Nagmamadali siyang pumunta kay Butler Berry at sinabing, Butler Berry, nakita ko ito sa mga regalo sa kasal. Lumingon si Butler Berry at nakita niya ang isang dagwang basahan na manika sa kamay ng katulong. Nakakunot ang noo niyang hinawakan ang manika na natatakpan ng mga pilak na karayom. Ang pangalan at petsa ng kapanganakan ni Stanley Berry, ang young master ng pamilya Berry, ay nakasulat sa likod. Patriarch Larsen, ano ang kahulugan nito? Kabalbalan. Gumagawa ka ng napakasamang trick. Sinusubukan mo bang patayin ang young master ng pamilya kong Berry? Galit na galit si Butler Berry, at namula ang mukha niya. Hinawakan niya sa kamay ang ragdoll na puno ng silver needles at ibinato sa mukha ni Silva. Natahimik ang lugar. Napabuntong hininga ang lahat. Voodoo doll ba iyon? Isang mabisyo na lansihin. Ano ang ginagawa ng pamilya Larsen? Ito ay sa isang reception ng kasal din. Nakatayo si Zinnia sa karamihan ng tao na may panunuya, pinapanood ang kaguluhan. Nalaman agad ni Hansen na nasa tabi niya na ginawa ito ng kapatid niya. Walang magawa siyang umiling at walang sinabi. Sa gilid na ito, hawak ni Silva ang dagwang basahang manika na puno ng mga pilak na karayom na may nakasulat na petsa ng kapanganakan. Muntik na siyang mahimatay. Smack! Tinaas niya ang kamay niya at sinampal ng marahas si Cynthia. Hinawakan niya ang manika sa kanyang kamay at galit na nagtanong, Cynthia, what the hell is going on? Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Nagpanik si Cynthia habang nakatingin sa ragdoll sa kamay ni Silva. She kept shaking her head in denial and said, hindi ako yon. Hindi ko ginawa ito. Wala akong alam. Bullshit. Sino pa kaya kung hindi ikaw? Alam ng lahat na hindi mo gustong magpakasal sa pamilya Berry bilang isang babae. Gayunpaman, walang sino man ang umasa na gagawa ka ng ganoong kabagsik na lansihin. Humakbang si Zinnia nang walang pag-aalinlangan sa sandaling ito. Tinuro niya ang umiiyak na si Cynthia at sinimanggutan, Cynthia, kung ayaw mong magpakasal, dapat sinabi mo na kanina. Bakit mo tinatrato si young Master Berry nang napakasama? Sinusubukan mo bang patayin siya? Ang pahayag na ito ay walang alinlangan na nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Galit na pinandilatan ni Zayn ang kanyang anak at sumigaw, tama na. Bumalik ka. Hindi tanga si Zayn. Alam niyang ginawa ito ng kanyang anak. Namumula ang mga mata ni Cynthia habang galit na itinuro si Zinnia at nagtanong, ikaw ba? Kino-frame mo ako. Agad naman itong tinanggihan ni Zinnia at sinabing, stop slandering me. Bakit kita ipapa-frame? Ang bagay na ito ay natagpuan sa iyong mga regalo sa kasal, at patuloy kang nagrereklamo tungkol sa pagpapakasal sa pamilya Berry bilang isang babae. Ito ang motibo mo. Kabanata 2774. Hindi ko ginawa. Hindi ako iyon. Si Cynthia ay labis na balisa at puno ng luha. Paulit-ulit niya itong tinatanggi. Gayunpaman, walang naniwala sa kanya. Galit na pinandilatan ni Silva si Cynthia bago siya umirap kay Butler Berry. Pinisil niya ang isang ngiti at sinabing, Butler Berry, ito ay maaaring isang hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan. Narito ang ebidensya. Ano kayang hindi pagkakaunawaan? Puno ng galit si Butler Berry. Matiim niyang tinitigan si Silva at sinabing, Patriarch Larsen, dapat bigyan ng paliwanag ng pamilya Larsen ang pamilya Berry tungkol sa bagay na ito. Kung hindi, hindi ka namin bibitawan. Pagkarinig nito, pawis na pawis si Silva. Sa malungkot na mga mata, nilingan niya si Cynthia at sumigaw, mga lalaki, ibaba mo siya para sa akin. Swoosh! Lumapit ang dalawa sa mga gwardya ng pamilya Larsen at hinawakan si Cynthia mula sa likuran. Bang!
Sinipa ng isang gwardya si Cynthia sa likod ng kanyang tuhod, at agad na lumuhad sa lupa ang maselang si Cynthia. Nagpumiglas siya ng husto at sumigaw, "Tito Silva, hindi ako. Hindi naman talaga ako, hindi ko." Gayunpaman, kahit anong paliwanag ni Cynthia, nagbingi-bingihan si Silva. Huminga ng malalim si Silva, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinabing, ang batang miss ng ikaapat na branch, si Cynthia Larson, ay lantarang sinaktan ang kanyang asawa at idinawit ang pamilya Larson. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya Larson, tatanggap siya ng 100 hampas ng tungkod at itatapon sa piitan, na hindi na muling makikita ang liwanag ng araw. Boom! Nagulat ang lahat sa sinabi ni Silva. Sa kabilang panig, naglakad si Hogan sa gitna ng mga tao sa sandaling ito. Tumakbo siya sa harapan, lumuhad sa harap ni Silva, at nagmakaawa. "Silva, huwag mong gawin ito. Papatayin siya ng 100 hampas ng tungkod." Malamig na tinignan ni Silva si Hogan at ngumuso, "Emph. Ito ang mabuting anak na pinalaki mo. Kung makakaya niya ito, maaari niyang pasalamatan ang kanyang mga maswerteng bituin. Kung hindi niya kaya, itatapon siya sa isang mass grave." Pagkasabi nun ay winageyway ni Silva ang kamay. Hindi masisira ang kanyang prestihiyo bilang ulo ng pamilya. Kaagad pagkatapos, isang pangkat ng mga gwardya ng pamilya Larson ang lumapit na may dalang mga kasangkapan sa pagpaparusa. Napadiin si Cynthia sa bench. 2 gwardya na may mga kahoy na mahogany na kasing laki ng hita ng isang tao ang nakatayo sa magkabilang gilid niya. Habang nagpupumiglas si Cynthia, nanlamig ang kanyang puso. Si Hogan ay patuloy na nagbubawling at nagmamakaawa kay Silva. Bang! Bang! Tumunog ang mga muffled na ingay. Ang mahogany stick sa kamay ng mga gwardya ng pamilya Larson ay tumama ng husto kay Cynthia. Napasigaw si Cynthia sa sakit habang tumutulo mula sa kanyang noo ang pawis na kasing laki ng sitaw. Boom! Sa ika-10 stroke, namutla na ang mukha ni Cynthia. Tumutulo ang dugo mula sa mahigpit niyang nakapikit na labi. Sumugod si Hogan at sumigaw, "Huwag mong patulan ang anak ko, huwag. Cynthia, aminin mo ang pagkakamali mo. Bilasan mo." Kabanata 2775. Gayunpaman, umiling si Cynthia habang tinitiis ang matinding sakit. Duguan ang mga mata at dumudugo ang bibig, tumingin siya sa kanyang matandang ama at sinabing, "Tay, hindi ko po ginawa, kaya anong pagkakamali ko? Hindi ko aaminin." Bang! Arg! Sa wakas, hindi na nakapagpigil si Cynthia at napasigaw sa paghihirap. Nang makitang ayaw aminin ni Cynthia ang kanyang pagkakamali, sumigaw si Silva, "Saktan mo siya ng husto. Saktan mo siya hanggang sa aminin niya ang kanyang pagkakamali." Tungkol naman kay Zinnia, nakatayo siya sa karamihan ng tao na may panunuya, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, patayin ng maliit na B*****s na iyon. Sa sandaling ito, 7 o 8 itim na Maybach ang mabilis na huminto sa pasukan ng Larson Manor. Bumaba si Philip sa sasakyan at narinig niya ang mga hiyawan sa manor mula sa malayo. Cynthia Larson. Agad namang sumeryoso ang mukha ni Philip habang mabilis na tumakbo. Gayunpaman, hinarang siya ng mga gwardya ng pamilya Larson sa pintuan at sinabing, "Paumanhin, hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon." Magwala. Napasigaw si Philip, itinaas ang kanyang paa, at sinipa ang 2 gwardya. Pagkatapos, pumasok siya sa mansyon at naglakad papunta sa venue ng piging ng kasal. Mula sa malayo ay nakita na ni Philip si Cynthia na hinahampas. Nag-alab ang galit sa kanya habang siya ay sumigaw, "Tumigil ka." Swish! Sa isang iglap, nabaling ang lahat kay Philip. Sino yun? Nandito ba siya para manggulo? Hindi ko siya kilala. How dare he barge into Larson Manor? Siya kaya ang rum or gigolo na si Cynthia Larson ay may relasyon. Napatingin din ang mga miyembro ng pamilya Larson sa direksyon kung saan nilapitan si Philip. Si Philip ay puno ng panginginig. Siya ay tumingin matangkad at gwapo sa kanyang navy blue suit, at ang kanyang mahusay na tinukoy na mga mata at kilay ay naglabas ng walang talo na nangingibabaw na pagmamataas. Nakatagilid ang tingin ni Cynthia habang nakadapa sa bench. Matamlay ang kanyang mga mata, at mapatla ang kanyang mukha. Nakita niya ang papalapit na figure at bangulong P. Philip. Lumapit si Philip kay Cynthia at sinipa ang 2 gwardya na nagpataw ng parusa sa harap ng pamilya Larson, ng mga bisita, at ng pamilya Berry. Bang! Katok! Ibinagsak ng 2 gwardya ang isang mesa. Yumuko si Philip, tinulungan si Cynthia na bumangon mula sa bench, at marahan siyang pinatagilid. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Philip. Sumando si Cynthia sa mga bisig ni Philip, namumutla ang mukha. Mahina siyang umiling at sinabing, "Nandito ka." Nakangiting sabi ni Philip, "Oo, nandito ako. Ipaubaya sa akin ang natitira. Ako na ang bahala sa lahat." Pagkasabi nito, ang malumanay na ngiti sa bibig ni Philip ay biglang naging mahigpit. Sinenyasan niya ang 17 na sumama para alagaan si Cynthia.
Bumangon siya at pinandilatan ang lahat na may lamig sa kanyang mga mata. Kabog, kabog, kabog. Sa isang iglap, ang mga gwardya ng pamilya Larsen ay dumagsa mula sa lahat ng direksyon at pinalibutan si Philip. Bago pa makapagsalita si Silva, nagmamadaling lumabas si Zinnia, mayabang na itinuro si Philip, at sumigaw, "Sino ka? Alam mo ba kung saan ito? How dare you help that be asterisk? Gumagawa ka ng kaaway sa pamilya Larsen. Oh, I see. Ikaw ba ang boy toy na sinusuportahan ni Cynthia sa Riverdale?" Siyempre, ang balita tungkol kay Cynthia sa Riverdale ay ibinigay ni Larsen na Cargado. Tumingin si Philip kay Zinnia at malamig na nagtanong, "Ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Zinnia Larsen, ano? Gusto mo bang maghiganti sa akin?" Basura. Naiinis na sabi ni Zinnia. Gayunpaman. Smack. Isang malutong na sampal ang umalangaw sa buong wedding banquet venue. Ang sampal ni Philip ay nag-iwan ng malinaw na bakas sa mukha ni Zinnia at sabay na natanggal ang ilang ngipin nito. Napasigaw si Zinnia, tinuro si Philip, at tumili, "How dare you hit me? Bakit ka nakatayo sa paligid? Kunin mo siya. Patayin mo yung B***start na yan." Kaagad, ilang gwardya ng pamilya Larsen ang gustong ibagsak si Philip. Gayunpaman. Bang, katok. Sa ilang malakas na ingay, ang mga gwardya sa harap ni Philip ay nahulog sa lupa. Tumayo si Philip at umabant ng 2 hakbang. Sa malamig at kahangahangang kilos, sinabi niya, ang ina po ng pamilya Larsen, si Zinnia Larsen, ay nang-ahas na maging bastos sa kanyang tiyuhin. Ano ang kanyang krimen? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.